Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Reformed Baptist mga kapatid versus MCGI or ang dating daan. Ang ating topic na pag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan ko na once sheep, always sheep, or once save, always save mga kapatid. Siyempre, ang affirmative dito si Pastor Rene ng Baptist mga kapatid at negative naman si Brother Mario ng MCGI. At sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, meron tayong standard rules, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended question or categorical, dapat sumagot muna na sa pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, yung 10 seconds natin na explanation rule. So kung hindi kayo makasagot ng direkta or wala doon ang sagot nyo, so pwede kayong magpaliwanag ng 20 seconds. At rule number 4, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, meron tayong limit sa first stand, isang doon lang kayo magtanong sa inilatag ng katunggali, at during sa rebuttal pwedeng magtanong ng kahit na ano. At rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, di po pwedeng pinapahintulutang manlait pisikal at pagmumura mga kapatid, kahit pa sa inyong ang mga salitang ito ay po pwede sa church nyo. So hindi ko papayagang masabi. Rule number 9, no challenge question, yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng sensitive question or personal question. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, meron akong authority o special authority na magtakda ng bagong rules. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Oo, Brad. Brad, may tanong lang ako, Brad. Yes, bro. Pwede bang mag-object kung ang isang debater nag-speech siya sa first statement o kaya sa rebuttal? Pwede ba 'yon? Hindi. Ano ulit, bro? Pwede bang mag-object? Oo, sa ano ba kung ang halimbawa si Mario statement siya, may first statement niya, tapos nag-object ka sa statement niya, pwede ba 'yon? Along the way? Or Pwede, hindi? pwede naman. Doon sa presentation, during presentation yan. Oo. Oo, pwede. Okay. Sige. At agree ka bro sa ating rules, bro? Opo, ako agree ako doon. Clarify ko. Thank you. At yung ating negative, agree ka ba? Okay, sige, okay lang. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento kung paano nangyari o naikasa ang debate na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at ako po ay nagagalak na makaharap si Mario ngayon kasi nag-message si Mario sa akin at sabi niya, wala namang problema kahit sino, liban na lang sa mga babae, no? Hindi ako nag-accept ng debate sa mga babae. At ang expectation ko dito, sana ay alam ni Brad Mario yung mga fallacies at alam niya din yung mga ano yung mas mabigat, explicit ba o implied passages. Dapat alam niya yon para tuloy-tuloy yung aming pag-uusap na mabuti. At yun po ang ating expectation ngayong gabi. So yan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, yung ating negative naman, pakilala ka kapatid.
Okay, magandang gabi sa inyo. Sa iyo kapatid, magandang gabi sa iyo sa debate natin. Sana ang laban natin na ito ay maging verse by verse tayo. Wag mo na akong masyadong Englishin. Alam ko naman magaling ka sa English. Hindi naman ako ganun kahusay sa English kasi hindi naman ako Amerikano. Kaya ang gusto kong maging laban natin, hindi ako gagamit dito sa iyo ng mga masyadong mga salitang kagaya sa ibang debate kasi nakita ko mukhang maayos ka namang kausap. Kaya mag-verse by verse tayo. Yan. Ayon lang dun sa ating paksang pag-uusapan. Okay. Salamat sa inyo. So simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na once sheep always sheep or once save always save. Your time start now, Pastor. Excuse me, Brother Rasha at saka kay Mario, pwede ba maging 12 minutes at extend lang natin ng 2 minutes? Okay lang ba kay Mario? Okay na. Yung presentation po ba? Presentation? Oo, sa presentation. Okay lang sa akin. Okay sa akin. Okay. Sige. Anyway, puputulin ko naman kapag kahit na basta natapos lang. Okay, magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat, no, bilang unang tagapagsalita ng panig ng Pro-OSAS sa Baptist na Reform. Ilalatag ko ngayon ang malinaw, makasulatang batayan na kapag ang isang tao ay naging tupa ng mabuting pastol, emphasis po yung mabuting pastol, siya ay, number 1, hinanap, number 2, iniligtas, number 3, pinatawad, at number 4, iniingatan hanggang wakas. Doon po umiikot yung ating argument, no? Ito'y hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan, kundi dahil sa katapatan at kapangyarihan ng mabuting pastol. Hindi ko muna unahan ng pangangatwiran, mga kapatid, no? Ang unang bahagi ng aking pahayag ay nakatuon sa pagbasa at pagpapakita na ang mismong teksto ng kasulatan ang nagtuturo ng seguridad ng tunay na tupa. Una, Lucas 15, 3 up to 7. Ano sabi? Anong sabi dyan, mga kapatid? Hinahanap ng pastol ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan at nagagalak siya pag-uwi. Ang punto dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang parabolang ito ay hindi tungkol sa pagiging masunurin na tupa, kundi tungkol sa isang tupang lumihis. Kaya ang salita dyan sa English, strayed or lost. Sa Griego, ang salitang ginagamit ay apololos. Apololos. Perfect participle po ito sa grammar. Nangagahulugang isang tupa na nawala na, nananatili pa sa kalagayan ng pagkaligaw. Ngunit ang tugon ng mabuting pastol, anong sabi? Hahanapin niya ito hanggang matagpuan niya ito. Ang hanggang dito ay hos here sa Grego, nagpapakita ng certainty of success, hindi posibilidad, mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, kundi success. Hindi sinabi kung gusto ng tupa, babalik ito. Ang klarong sabi diyan, hahanapin siya ng pastol. Ibinabalik niya na may kagalakan. Isang pastol na ganito, kamakapangyarihan at kamapagbiyaya ay hindi tatalo ang kalikuan o kahinaan ng tupa. Pangalawa, Mateo 18:12 hanggang 14. Ano sabi? Hindi kalooban ng inyong ama na may isa na maliliit na ito, referring to the sheep, ang mapapahamak. Kung tingnan nyo ang Mateo, sheep and goat, nag-isa doon sa kingdom, no? Ibig sabihin, nasa loob talaga ang goat at saka sheep, at makikita natin dyan, walang sheep isa dyan na itatakwil, no? Kundi pupunta talaga sa kaharian ng Diyos. Ang itatakwil lang talaga dyan in the final judgment ay ang mga goat. Mga punto, mga kapatid, ang teksto ay halos kapareho na nasa Lucas, ngunit dito
may dagdag. Ano ang dagdag? Ang kalooban ng Ama, ang proteksyon sa tupa. The will of God is the protection of the sheep. Ang Grego sa salitang mapahamak ay apolithai. Aorist subjunctive po yan sa grammar ng nangangahulugang hindi ito pinapayagan. Hindi ito pinapayagan bilang possibility na kalooban o sa kalooban ng Ama. Ang tupa ay maaring mag-astray, ngunit hindi ito mapapahamak. Sa konteksto ng Mateo 18, ang tema ay tungkol sa pagpapatawad. Alam natin yan, no? Di ba? Bago dumating sa 15 at 18, bago pinag-usapan na magpatawad tayo sa isa't isa, tao-tao, sino po ang modelo? Ang Ama na nagpapatawad at nagbabalik sa tupang ligaw. Kaya tayo nag-forgive sa isa't isa natin, no? For how many times tayo nagpapatawad sa ating kapatid? Sabi ni Jesus Christ, 70 times 7 tayong magpapatawad. Kaya dito modelo ang Ama sa pagpapatawad. Kung gaano niya patatawarin din ang mga sheep or kaya mga tupa. Now, pangatlo, Ezekiel 34:11-16, ano sabi? Sabi ng Diyos, ako mismo ang hahanap sa aking mga tupa. Aking ilalapat ang gamot, aking palalakasin. Diyan makikita natin ang punto, mga kapatid, mga kaibigan, ang konteksto nito ay rebellion, pagkalat at pagtataksil ng Israel. Pero ang tugon ng Diyos sa tunay na mga tupa ay hindi bahala na kayo. Kundi sabi ng Diyos, ayon sa Diyos, ako mismo ang hahanap, tutubos, magpapagaling at magpapanumbalik. Hindi sinabi kung babalik sila, tutulungan ko sila. Wala dyan makita mo sa teksto, kundi sa halip ang sabi, hahanapin ko sila. Sa retorika ng Hebrew parallelism, mga kapatid, ito ay emphatic action ng Diyos mismo. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa ng restoration, hindi ang tupa. Pang-apat, Juan 10:11 hanggang 16, ano sabi? Ako ang mabuting pastol. Ibibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ibibigay nga niya ang buhay niya para sa mga tupa. Bakit pa niya itatakwil ng magpakailanman, mga kapatid? Ang punto dito, 3 ulit binabanggit sa kabanatang ito, ang mga tupa ay kanyang tupa, hindi tupa for now. Sa Grego, ang salitang dedome, ibinibigay, ay nasa present active indicative. Nagpapakita ng continuous, ongoing giving of life. Ibig sabihin, ang kanyang pagbibigay ng buhay ay hindi ay nagpapatuloy, mga kapatid. Ang pagbibigay niya ng buhay ay nagpapatuloy, hindi nababawasan, hindi nagre-resign. Dagdag pa ni Jesus, mga kapatid, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Now, kung walang pwedeng kumalas sa kanyang kamay, sa kamay ni Kristo at sa kamay ng Ama, hindi makakawala ang tupa, ang tunay na tupa, kahit ang sarili nitong kahinaan. Awit, anong sabi? Pang-apat, mga kapatid, awit, o Psalm 119:176, ano sabi ni David? Naligaw ako na parang tupa. Hahanapin mo ako, o Panginoon. Yan po ang punto natin, mga kapatid, na ang tunay na tupa, yan po ang sasabihin. Naligaw ako na parang tupa. Hahanapin mo ako, Panginoon. Naligaw ako, ngunit alam kong ikaw ang maghahanap sa akin. Yan ang panalangin ni David. Yan ay tiwala sa aksyon ng mabuting pastol, hindi sa performance ng makasalanang tao. Panglima, 1 Peter 2:25, ano sabi? Kayo'y dating naglilihis, ngunit ngayon ay nabalik. Ang punto dito, mga kapatid, ang salitang nabalik sa Grego epistrapete. Okay, aorist passive yan, kapatid. Aorist passive yan sa grammar, na ang literal na kahulugan ay kayo ay ibinalik, hindi basta bumalik, kundi kayo ay ibinalik. Passive kasi, no? Ang tupa ay walang kakayahang magbalik mag-isa.
may ibang kumilos upang ibalik ito. Ang pagbalik ay gawa ng Diyos sa tao, hindi gawa ng tao para sa Diyos. Ang pangwakas na puntong malakas, mga kapatid at mga kaibigan, pansinin natin, ang tupa ay naliligaw, ang tupa ay mahina, ang tupa ay madaling matisod, pero sa lahat ng talatang binasa ko, explicitly, may salitang tupa talaga. Kailanman ay hindi sinabi ng Diyos sa tupa, kapag naligaw ka, hindi ka natupa. Ang sabi ay, hahanapin kita, ihahatid kita pabalik, hindi ka mawawala, walang makakaagaw sa iyo. Ang pundasyon ng seguridad ay hindi sa performance ng tupa na makasalanan, kundi sa kapangyarihan at katapatan ng mabuting pastol na napaka-perfect. Yan lang po ang ating unang pagsasabi dito. Sapagkat, mga kapatid, no, Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo ang nagkit po sa atin. Ito ang puso ng usas. One sheep, always sheep. Hindi magiging goat sapagkat one sheep is always sheep. Yan po. Magandang gabi at salamat sa inyong pakikinig. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative ng Pastor Rene ng Reformed Baptist, mga kapatid. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario ng MCGI o Dating Daan, your time start na. Okay. Ito yung una kong tanong sa'yo. Dinamit mo yung Lucas ng 15, ng 3 hanggang 7. Yan. Yan, hinanap yung mga tupang naliligaw. Yan. Tanong ko sa'yo, yan ba tupang tinutukoy dyan na hinahanap ng Panginoon? Yan ba tumutukoy para sa lahat? Oo o hindi, categorical? Lahat ng totoong tupa. Oo. Lahat ng totoong tupa. Ibig sabihin, kapatid, kahit para mga hentil, tumutukoy rin yan. Yung mga hinahanap ni Kristo na tupa. Teka muna, wait lang. Brother Asha. Teka muna. Di ko masyadong clear yung pagsalita. Siguro lalayo siya sa konti. Stop time. Oo, naka-stop, bro. So, ganito, bro, yung boses mo kasi, Brother Mario, medyo gumagaral-gal siya. Hindi ko alam kung dahil nilalapitan mo or lumalayo ba. Pero, lumayo Ayan, bro, Rasa, ayan. Okay ba? Okay. Yan. Wag mong lakasan masyado Hello. Brad, suggestion ko lang, Brad, wag mong lakasan masyado yung boses mo kasi nagfi-feedback, hindi na maklaro. ayan, bro. Ayan, okay lang yan. 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 Okay Sige, bro. ba, bro, Rasa? Sige, bro. Yan. Ulitin mo yung tanong kasi hindi ko na... Sige, ulit na yung tanong tayo. Start tayo, bro, Rasa, kasi naulit eh. Okay, proceed, bro. Time to shoot. Tanong, ginamit ni Lucas ng 15. May hinahanap na tupa dyan. Tanong ko sa'yo, yan ba tupang tinutukoy dyan na hinahanap ng Panginoon? Yan ba tumutukoy para sa lahat? Oo o hindi, categorical? Oo, sa lahat ng totoong tupa. At pangalawa kong tanong, si Kristo ba ay sinugo para sa lahat ng tupa? Oo o hindi, categorical? Oo, sinugo siya para sa lahat ng tupa. Okay, may babasahin ako, kapatid, dito sa Mateo 15 ng 24, premise ko to para sa tanong sa'yo. Sabi rito, subalit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ako sinugo kanino man, maliban sa mga tupang naligaw sa tahanan ng Israel. Sabi ni Kristo, hindi ako sinugo sa kanino man, maliban sa mga tupang naligaw sa tahanan ng Israel. Nung tanongin kita, sabi ko, para ba yan sa lahat? Yung tinutukoy nila tupa na hinanap. Sabi mo, oo. Ngayon, sabi ng Biblia, si Kristo pala sinugo para sa tupang nawawala sa Israel. Hindi pala para sa lahat. Tanong ko sa'yo, nagkamali ka lang ba sa sagot mo? Anong talata yun? O tama ka pa rin? Mateo 15 ng 24. Ayan, clarification yung talata. Mateo 15. Talata. But when wala pa. Mateo 15, 24. 24. Wala pa ako. Yan, sabi niya. Wait lang. Ganito. Nasa affirmative side mo na ito, yung clarification.
Bro Rene? Objection, wala pa akong nilatag na Mateo 15 Okay. sa aking ano. Okay, so clarification at objection Okay. ito. Wala pa daw siyang nilatag. Proceed tayo sa next question. Time resume. Okay. Tanungin kita, sabi ko, yan bang tupang tinutukoy dyan na hinanap na ginamit mo sa Lucas ng 15 ng 3 ng 7? Yan ba na tupang hinanap, tinutukoy ba yan para sa lahat ng mga hentil? Sabi mo, oo. Ngayon, tinanong kita ng pangalawa, sabi ko, si Kristo ba? Objection. Sinugo siya para sa lahat ng Wait tupa. wait lang. Sumagot siya, oo. Wait lang. May Ngayon, objection. tanong ko sa'yo, Wait lang, bro sabi Mario. ng Biblia, Objection. Wait lang, bro Mario. nagpapromise ako, bro Rasa. Oo, mauna yung objection mo na, bro. May counter objection ka dito. Don't worry. Oh. Bro Rene, pastor. Wala akong sinabing hintil, ano? Kanina wala sa tanong niya yung hintil eh. So kaya ako nag-object. So ano 'yan? Magiging fallacy yan eh. Kasi iniba mo yung statement. Okay, next question. So, magna-next question na lang. Proceed. Okay. Sabi mo, malinaw, narinig ka ng maraming tao, sabi mo, para sa lahat ng tupa yan. Yan, sinugo si Kristo para sa lahat. Ngayon, bumasa ako sa Mateo ng 15 ng 24, sabi rito, subalit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ako sinugo kanino man, maliban sa mga tupang naligaw sa tahanan ng Israel. Yan, sabi ni Kristo, hindi siya sinugo sa kanino man, maliban sa mga tupang nangahiwalay ng mga taga-Israel. Tanong ko sa'yo, nagkamali ka lang ba sa sinabi mong lahat? Sabi ni Kristo, sa Israel lang siya sinugo para sa mga tupa ng Israel. Tama ba itong talata o mali? Categorical sagot. 10 seconds Proceed. Brother Rasha. Yung Matthew 15 ang binasa mo, hindi mo sinali yung John na sinabi ni Kristo na hindi lang dito ang tupa, may tupa pa akong kukunin na wala sa tupa sa fold na ito. Sa John yan. So, wag mo akong i-equate doon sa Matthew lang. May talata din na sabi ni Kristo. Okay, tanong. Tanong ko sa iyo. Time resume. Sabi mo, isinugo si Kristo para sa lahat ng tupa. Kaya ang tanong ko sa iyo, sabi ni Kristo, sa Mateo 15 ng 24, sabi niya, subalit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ako sinugo kanino man, maliban sa mga tupang naligaw sa tahanan ng Israel. Tama ba ito na si Kristo sinugo lang sa mga tupang naligaw sa tahanan ng Israel? At hindi sa lahat, tama ba ito? O mali? Kulang, hindi yan tama kasi kulang. Hindi Sa tama. John nga, sabi ko. Oo. Sabi ko Ibig, kanina. Wait lang. Magpapaliwanag pa. Proceed, pastor. Kaya sinabi ko sa iyo kanina, wag mong i-equate ako sa Mateo lang kasi scripture tayo, 'di ba? Sabi mo. So John, ang sabi ng John, meron akong tupa na wala dito, nakukunin ko pa. 'Yun yung Gentile. So sa lahat yang tupa diyan, kulang Ano? yung Sabi mo, sabi mo hindi tama to itong Mateo 15:24 na si Kristo sinugo lang sa mga tupang nawawala sa Israel. Hindi tama to, sabi mo yan eh. Ngayon, tanong ko sa iyo, sino ang mas tama sa inyo? Si Kristo ba? Nasabi niya sa mga tupang Israel lang siya sinugo o ikaw na nagsasabi para sa lahat yon ng tupa na isinugo siya? Sino tama sa inyo? Categorical. Objection. Si Affirmative. Ano yan? Kristo o ikaw? Wait lang, bro, ha? Objection. Objection mo na. Proceed. Ito yung problema. Fallacy of Stroman ito. Stroman fallacy. Objection din ako. Sige lang. Moderator. Meron yan lagi. Kasi Pastor Rene, proceed. in-equate mo ako sa Matthew lang, hindi mo ako in-equate doon sa John. Scripture tayo kapatid, hindi yun ang aming doctrine, kaya Stroman fallacy ka, Okay. hindi yun ang pagtuturo namin. So, ang objection dito, Okay, nag-Stroman objection daw, din. hindi daw yan yung stand niya. Brother Mario, meron ka bang counter objection o mag-raise ka ng tanong? Counter ko, wala siyang karapatang sabihin ni Stroman kasi unang-una negative ako, affirmative siya. Tinanong ko sa siya, kapatid, sabi ko, sinugo ba si Kristo para sa lahat? Umao siya eh. Sabi ko lang ng Biblia, si Kristo sinugo lang sa tupa ng mga Israel. Ibig sabihin, lumalabas, mali yung kanyang sagot. Okay. Hindi yan ni Stroman, kapatid, nasa Bible Okay, yan. so ganito, Kaya magde-decide next muna question ako. na lang ako. Wait lang ha. Magde-decide muna ako tapos punta tayo sa next question. Dito kasi, any observation sa kabilang panig, kahit pa nagsisinungaling si Brother Mario dito or nagsasabi ng totoo na talagang yan yung sinabi niya or yun yung stand niya,
tinatanggap ko pa din yun as a valid question. However, mga kapatid, si Brother Mario ay magna-next question na lang daw. So, Bro Mario, proceed ka sa next question or you can rephrase your question. Sige, next question na lang. Time resume. Sabi mo kaganina, Last 1 minute. sabi mo kaganina, patatawarin ang mga tupa. Yan. Tanong ko sa'yo, kung sinasadya na ng tupa ang pagkakasala, ligtas pa din pa ba siya kahit sinasadya niya na? Ligtas pa din ba? Ano yung unang words niya? Hindi ko maklaro. Brad, klaro ng tanong mo kasi Kung- para kang Tanong, sabi mo, patatawarin ng mga tupa. Yan, sabi mo yung kaganina, patatawarin ng mga tupa eh. Kaya tinanong kita, paano kung sinasadya na ng tupa ang pagkakasala? Ligtas pa ba din siya o hindi na? Sinasadya niya na, ligtas pa din o hindi na? ligtas Ligtas. kasi ligtas yun kasi sabi sa presentation ko kanina, sabi ko doon, hindi nakabatay sa tao kundi sa pagpapatawad at katapatan at kapangyarihan ng Panginoon. Okay. Next question. Next Sabi question. mo, ligtas pa din kahit sadyain ng kasalanan. Sabi mo, ligtas pa rin kahit sadyain ng kasalanan. Sabi sa Hebreo 10 ng 26-27, sabi diyan, kung sinasadya natin ang ating pagkakasala, ay wala ng haing natitira pa para sa ating mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa mga kaaway. Sabi, pag sinasadya na raw, sabi ng Biblia, kabangisan ng apoy at kakilabot na paghihintay sa paghukom, lalamon sa kaaway. Ibig sabihin, hindi naligtas pag sinasadya ng tupa. Tanong ko sa iyo ulit, pag sinasadya ba ng tupa ang pagkakasala, ligtas pa rin pa ba siya o hindi na? Categorical sagot. Objection. Objection, proceed. Objection. Fallacy of misinterpretation yan. Wala diyang tupa. Objection din ako, moderator. Wait lang. Patuloy mo na, Bro Rene. Walang tupa na sinabi dyan. Implied yang sa'yo. Sinabi ko sa'yo kanina, explicit. Basahin mo. Kasi nga, explicit ang binasa ko. Inano mo ako ng implied. Explain mo saan ang tupa dyan. Okay. So, Okay. nag-object Objection doon din sa tupa, kung saan daw yun. Bro Mario. Okay. Ang tanong ko kasi, Bro Rasa, wala siyang karapatang sabihin ni Stroman policy ako. Unang-una, negative ako. Tutoy na ako sa kanya eh. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, ligtas ba? Okay. Ligtas ba pag sinadya kasalanan? Sabi niya, oo. Bumasa ako, hindi ligtas. Pag sinadya kasalanan, Okay. ibig sabihin, mali siya ng sagot. Okay, so ganito mga kapatid ha. Doon sa pagtatanong kung ano yung stand niya or yung observation niya para sa kabilang panig, tinatanggap pa din yan as sa moderator as a valid question. However, meron tayong 10 seconds, pwede mo ipaliwanag doon, Pastor, kasi kung merong problem sa tanong, so gagamitin mo ba? May karapatan akong hindi sagutin according to the rules of debate kapag ito ay fallacy. Okay? Kung sasagutin ko yan, sa akin na yan. Kung hindi ko sasagutin yan, sa akin na din yun. Kasi Next nga, question. pag fallacy, hindi ko sasagutin yan. Next question. Okay, next question. Sabi ng Time. si Cristo ang pintuan ng tupa. Time na. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first na pagtatanong. So shoutout muna kay Rodolfo Caballero, watching you guys. Carlito, sabi ni Carlito, bantay anak pastor kay kusog ra man na mamersonal. Shoutout din dito kay Rocab, totoo ang osas Ephesians 4:30 until the day of redemption ang pagtatak ng Holy Spirit. Shoutout din kay Joel, good evening po sa lahat. Good luck sa dalawang magigiting na debatista. God bless po sa ating lahat. At shoutout din kay Aladin Gregorio ng Blood is Salvation Church. Dako tayo mga kapatid sa negative presentation. Brother Mario, your time start now. Okay. Yan, mga kapatid, no? Tinanong ko siya kaganina. Hindi naman ako magtatayo, gigiba ako eh. Kaya okay lang magsalita ako ng ganito. Kasi siya naman ang affirmative. Tinanong ko siya kaganina, sabi ko, ang tupa ba, gumagawa ng kasalanan, sinasadya niya na. Sabi ko, ligtas pa rin ba ito? Oo, hindi na. Sagot niya sa akin, ligtas pa din daw kahit gumawa ng kasamaan. Ngayon, binasa ko yung Hebreo 10 ng 26 ng 27. Sabi doon, kapag kung ating sinasadya ang ating pagkakasala, ay wala nang haing natitira pa para sa ating mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa mga kaaway. Sabi diyan, pag sinasadya na natin ang ating kasalanan, wala nang haing natitira pa kasi sinasadya mo na eh.
Pero ito palang kay Pastor, nagulat ako, sagot niya, ligtas pa din. Eh hindi na ako magtataka, osas nga eh. Kagaya ng iba kong nakalaban, kahit mang-rape, pumatay, mangmamot siya ng bata, asawahin ng nanay, ligtas pa rin kasi nga one save, always save. Kasi ang kanilang dahilan, kapatid, pag nasa kamay ka raw ni Kristo, dito sila naligaw eh. Pag nasa kamay ka raw ni Kristo, hindi ka na maaagaw sa kamay ni Kristo. Kasi nga walang makakaagaw, sabi ng Biblia eh. Kaya lagi kong tanong sa kanila mga kapatid, paano kung ikaw ang aalis, magpapakasama ka? Wala nang makakaagaw sa'yo sa kamay ni Kristo, paano kung ikaw naman ang magpapakasama? Sabi sa Efeso ng 4:18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Yan. Pwede palang mahiwalay ang tao sa buhay ng Diyos pag puro kasamaan na ginagawa mo. Eh, anong katunayan? Isaiah 59:2, sabi diyan, ang kasalanan ang naghiwalay sa Diyos at sa tao. Yan, kaya tinubli ng Diyos ang kanyang mukha sa tao, ano man ang hilingin ng tao, hindi niya dinidinig. Bakit? Kasi nga, yung kasalanan ang pwedeng maghiwalay sa Diyos. Yan mga kapatid, no? Wala nang makakaagaw sa'yo sa kamay ni Kristo, pati ng Ama. Pero yung kasalanan, dahil sa free will mo, ikaw mismo ang magpapakasama, pwede kang mahiwalay. Kasalanan ang maghihiwalay. Ang katunayan nga, bilin ni King David sa kanyang anak na si Solomon, sabi niya ganito sa unang Kronika ng 28:9. Sabi ni King David kay Solomon, ngunit ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng takdal na puso at pusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, at malalaman niya ang lahat na haka ng pag-iisip. Kung siya'y hanapin mo ay masusumpungan sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, ay itatakwil ka niya magpakailanman. Yan. Sabi ng Biblia, no? Pag pinabayaan mo ang Diyos, itatakwil ka niya magpakailanman. Tanong, si Solomon ba na itakwil magpakailanman? Ewan ko lang dito kung naniniwala si Solomon, naligtas. Pero ako, kung tatanungin niya ako, tanungin niya lang ako mamaya. Ngayon na mga kapatid, no? Sabi ng Biblia, ang Diyos nagtatakwil. Yan. Sabi ng unang Korinto ng 9:27, sabi ni Apostol Pablo, naintindihan niya yan sabi niya, inalampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin naman ang matakwil. Yan kapatid, no? Ang Diyos mga kapatid, kahit nasa Diyos ka na, kung puro kasamaan naman ang ginagawa mo, pwede ka itakwil ng Panginoon. Lalo kung ang ginagawa mo puro kasamaan na, hindi ka na nagbubunga, pwede kang putulin ng Panginoon. Ganito ang sabi sa Hebreo 6:8. Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa. At ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Yan, no? Pag yung gawa mo puro kasamaan na kahit na kay Kristo ka, itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi ni Kristo, sa Juan ng 15:6, kung ang sino mang hindi mananatili sa akin ay matatapong tulad sa sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga masusunog. Sabi ni Kristo sa Biblia, kailangan pala ang tao manatili kay Kristo. Kung hindi ka mananatili kay Kristo, sabi ng Biblia, matatapong kang tulad sa sanga, matutuyo, mga titipunin, mga ihahagi sa apoy at masusunog. Yan ba pwede nyo bang alisin sa Biblia yan, kapatid? Itatapon sa apoy pag hindi manatili. Bakit kailangan manatili? Tinuturuan ni Kristo manatili. Kasi sabi ni Kristo, no, sa John 8:31, ito mga kausap niya dito, mananampalataya na. Sabi ni Kristo, at sinabi niya sa mga Hudyong nagsisampalataya sa kanya, kung kayo'y mananatili sa akin, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. Yan. Kahit tupa ka ng Panginoon, hindi ka naman mananatili, may free will ka, nagpapakasama ka. Pinili mo ang kasamaan, tupa ka ng Panginoon. Sabi ng Biblia, no, kung hindi ka mananatili, hindi ka tunay na alagad. Sabi ni Kristo, matatapong kang tulad sa sanga. Kaya mahalaga sa isang mananampalataya, sa isang tupa, na nananatili sa kawan. Sa inyo, ewan ko lang sa inyo para bang pag pumasok sa kawan, hindi na makakalabas. Sa Biblia, pag pumasok ka ng kawan, pwede ka pang lumabas, kapatid. Ang katunayan nga, 1:9. Siya'y papasok at lalabas yung mga nangaligtas at makakasumpong ng bagong pastulan. Yan kapatid, no?
Hindi ibig sabihin no, na kay Kristo ka na, nasa kamay ka na ni Kristo, pati ng Ama, wala nang makakaagaw sa'yo. Ibig sabihin nun, ligtas ka na ba magpakailanman? Mali kayo dyan. Pwede kang ihiwalay ng kasalanan mo. Kaya nga sabi ng Biblia, sa Hebreo 10 ng 38 hanggang 39, sabi diyan, ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Datapot kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Yan, no? Bakit sinabing datapot kung siya ay umurong? Kasi nga, meron talagang mga nasa Diyos na umuurong pa. Umaalis pa sa Panginoon. Kung aalis ka, dalawa ang pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Wala nang makakaagaw sa'yo sa kamay niya, walang makakaagaw sa'yo, pero yung Diyos mismo, pwede kang bitawan, puputulin ka. At pwedeng ikaw mismo, ikaw ang aalis at ang maghihiwalay sa'yo kasalanan. Yan ang hindi nyo naintindihan. Kayo kasing mga taga-osas, pag nakabasa kayo, walang makakaagaw sa kamay. Para bang yung salitang yon, panghabang buhay na. Tama yan, walang makakaagaw. Paano kung puro kasama ang ginagawa mo? Puputulin ka ng Panginoon. Sabi ng Roma ng 11 ng 22, sabi diyan masdan nyo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan ng Diyos ay sa nangahuhulog. Datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Yan, no? Sabi ng Biblia, anong kabutihan ng Diyos nasa iyo? Kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Yan, ligtas ka kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Kaya kahit nasa kamay ka ni Kristo, kung sa ibang paraan man, puro kabalastugan ng ginagawa mo. Kagaya ng, sabi niya, ligtas pa rin nung ibang mga kausap kong oras, kahit mangmolestya ng bata, asawain ng nanay, yung isa namang kausap ko, mangrep at pumatay, ligtas pa rin daw. Paano kung ganyan na mga ginagawa mo? Alam mo, napakasamang kasalanan yan. Puputulin yan, kapatid. Kaya ang one save, always save. Malaking kasinungalingan yan. Kaya kayo, pag mangangaral kayo yan, marami kayong dadalhin sa impyerno. Kaya buti na lang, hindi kami naging katulad ng mga puso ng mga walang malay. Sabi kasi sa Roma 16:18, sabi diyan, sapagkat ang mga ganyan ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon natin, kundi dinadaan nila sa maiinam na talumpati at mabubuting pananalita, ano pat dinadaya nila ang mga puso ng mga walang malay. Yan. Pwede niyong dayahin yung mga walang alam sa Biblia, pwede niyong makasunod sa osat. Pero kaming mga nakaunawa, hindi kami susunod diyan, kapatid. Malaking kasamaan yan Ang Biblia pumaputol Ito sabi ng kapatid Mateo ng 8 ng 12. Sabi diyan, datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Sa labas, diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Yan. Sabi ng Biblia, datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Yan, kapatid, no? Anak yan ng kaharian. Kapatid, anak yan ng kaharian. Tinapon sa kadiliman. O bakit? Kasi nga, nagpakasama sila. Dumilim yung kanilang pag-iisip. Efeso 4:18. Kaya itinapon sa kadiliman yung mga anak ng kaharian. Mga tupa yan ng Panginoon. Huwag mo naman sabihin hindi. Yung nandiyan sa Mateo 8 ng 12, anak yan ng kaharian, kapatid, tinapon sa labas. Yan ang nagpapatotoo na ang osas at yung one ship always ship mo ay hindi totoo. Kasi nga, nung tinanong kita kanina, nalilito ka na sa mga sagot mo Sabi mo, Stroman policy. Parang nawawala ka na nung tinatanong kita. Sabi ko sa'yo kanina, nung tinatanong kita, sabi ko, si Kristo ba sinugo para sa lahat? Sabi mo, oo, sinugo si Kristo para sa lahat. Sabi ko, para sa lahat ba ng tupa, sinugo siya? Sabi mo, oo. Nung bumasa ako, si Kristo pala, sinugo lang para sa mga tupang nawawala, sa mga Israel. Yan palang binabasa niyang Lucas ng 15 ng 3 ng 7. Ang pakahulugan pala niyan, para yan sa mga tupang nawawala sa Israel. Ginagawa mo naman generally. Malatang unawa mo diyan, kapatid. Si Kristo may sabi niya sinugo siya para sa tupang mga nawawala sa Israel. Doon siya sinugo. Hindi para kanino man. Kaya yung sinabi ni Kristo sa Lucas na binabasa mo na hinahanap yung tupa na wala, yan ang pakahulugan yan. Mga Israel yan, para yan sa kanila. Kasi dyan nga sinugo si Kristo. Kaya malatang unawa mo dyan, kapatid, naligaw ka dyan. Si Kristo may sabi yun Sabi niya subalit sinugo ako
Yan, si Kristo may sabi yan eh. Sabi ni Kristo, Mateo 15:24, subalit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ako sinugo kanino man, maliban sa mga tupang naligaw sa tahanan ng Israel. Yan kasi yung tinutukoy ng parabola ng Panginoon sa Lucas na binabasa mo, yung tutang hinahanap na nawawala. Kasi nga, yung mga Israel noon tumalikod. Gagawin mo generally yan para sa lahat ng mga hentil. Anong tanongin kita, para ba yan sa lahat? Sabi mo, oo. Nung bumasa ko, sabi ni Kristo, yung mga tutang nahaligaw pala, para lang sa Israel, dun siya sinugo. Tatanungin mo naman ako mamaya, si Kristo ba para sinugo sa ating lahat? Tama naman, yes naman ako dun. Pero yung parabolang binabasa mo, patungkol yan sa Israel. Huwag mo i-general, kapatid. May context yan. Kaya pala kayo mga naliligaw eh. Ganyan pala kayo nag-aral ng Biblia. Hindi nyo inaalam ang katotohanan. Bumabasa ka pa ng mga brick-brick, dinadaan mo pa sa mga brick-brick. Sabi ng unang Korinto 14:26, magkaroon kayo ng isang pahayag. Sabi ng Biblia, hanggat maaari, isang pahayag, isang wika. Kung ibig mo tatlo, tatlo. Kung mas maigi, isang pahayag lang. Sabi ng Kawikaan ng 14:28, datapot kung walang tagapagpaliwanag, huwag ka na lang magsalita ng ibang wika. May pag-brick-brick ka pa. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative, Pastor Rene ng Baptist. Your time starts Okay. now. Okay. Wait. Okay, unang tanong ko sa iyo, kapatid. Sino ba ang hahatol sa atin? Ang tao o ang Diyos? Yes, ang Diyos. Kahit nga Diyos. sa mga nasa labas unang Korinto 5:13, sabi diyan, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Pero yung mga nakay Kristo na, wala nang hatol yan, Roma 8:1. Pero kung magpapakasama ka, mapupunta ka dun sa mga hahatulan. Kasi nga, puro kasama ang ginagawa mo, mahihiwalay ka, Efeso 4:18. Next question. Next question. Naniniwala ka ba na sa harapan ng Diyos dahil siya ang hahatol, walang maliit o malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? Oo o hindi? Hello, clarification, moderator, clarification lang ako. Anong clarification yan? Hindi ko nakuha yung masyado yung tanong niya, hindi ko na nakuha yung Time stop muna. Paulit ng tanong. Okay, ulitin ko. Sabi mo, ang Diyos. So sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan mo at sa harapan ko, wala bang maliit o malaking kasalanan na hindi niya kayang patawarin? Oo o hindi? Oo, kaya mong patawarin lahat. Pero sabi ng Biblia, kung sinasadya mo ng yung pagkakasala, wala nang haing natitira pa para sa kasalanan. Hebrews 26:27. Kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa kaaway pag sinasadya mo kasalanan. Okay, next question. Batay sa aking tindig kanina sa Lucas 15:3-7, ang salita doon na lumihis, no? O strayed or lost. Ano yon, kapatid? Nasa perfect participle. Nangangahulugan na ang isang tupa na wala na, nananatili pa sa kalagayan ng pagkaligaw. That is the word strayed or lost, nananatili. Sinasadya talaga yon. Okay? Ang tanong ko dito, bakit siya hinanap dito hanggat matagpuan siya? Bakit? Okay, sagutin mo yan. Kasi ang strayed and lost, Ayan. nawawala na, nananatili pa sa kanyang kalagayan na pagkaligaw. Bakit siya hinanap? Sino ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o si Kristo? Yan. Kaya sila hinanap, kapatid, kasi nga papabaliking loob sila. Mga nahiwalay yan, nagpakasama, Efeso 4:18. Mga tupang naging marumi. Kaya ginawa ng Diyos, sinugo si Kristo para sa tupang nawawala. Sa mga Israel na nawawalang tupa. Yan nga context niyan para dun ginawa mo kasi para sa lahat. Mali pakahulugan mo dyan. Para yan sa tahanan ng Israel na mga nahiwalay. Regardless sa lahat o isa. Isa nga ang sinabi dyan hindi lahat. Isa. Iniwan ang 99, pumunta sa isa. Yung isa na yon talagang sinadya niya. Nung strayed lost, sabi ng Greek, perfect participle. Nananatili, nawala pa, nananatili. Bakit hinanap siya? Isa nga siya nag-iisa. Bakit iniwan niya ang 99 at hinanap niya ang isa?
bakit niya hinanap kahit na nanatili doon? Sinadya nga niya. Sagot. Sagot. Yung tupa kasing hinahanap diyan, kapatid, nagpapakabuti yan. Yan. Yan ang sinasabi sa John 6 ng 67 na mga inilapit kay Kristo, mga nagpapakabuti. Pero kung nagpapakasama ka, pwede kang mahiwalay sa Panginoon. Mawawala kaligtasan mo. Ang katunayan, James 5:20. Sabi diyan ay alamin nito na ang sino mang taong nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan ay magliligtas ng kaluluwa sa kanyang kamatayan. Kaya nga kailangan ipabalik loob eh. Kasi pwedeng mawala kaligtasan. James 5:20. Next question. Nag-aaral ka ba ng theology sa Baptist 4 years? Sabi mo, totoo o hindi? Yes, kaya lang, third year lang ako, umalis na ako kasi kasinungalingan nga yung Baptist eh. Kaya nga dapat umalis ka na rin dyan, kapatid. Kasi maliligaw ka talaga dyan, marami kayong dadalhin sa impyerno. Alisan mo na yan. Section, Mr. Moderator, nagsa-side comment eh. Bro Rasa, sumagot ako. Okay. Nagsabi lang ako ng totoo, objection ko rin. Okay. Wag mong personalin 'yon. Wag mo akong umalis ka diyan. Okay. Diba? So, proceed tayo sa next question. Objection din ako, Bro Rasa. Okay. Objection din ako. Wait lang. Ayaw ko nagsabing objection ako. Objection, yung objection negative din mo na. Sige, proceed. Next question. Kaya ako nagsabing umalis siya dyan, hindi yan pamimersonal. Mahal ko kaluluwa niya. Kaya nga ako umalis dahil kasinungalingan niya yun. Ibig sabihin, mahal ko kaluluwa mo. Kaluluwa mo, kapatid, huwag mo masamain yung sinabi ko. Okay. So third year ka lang. Third year ka lang, hindi mo tinapos ang fourth year. Kaya pala, ngayon, tanong ko sa iyo, alam mo ba anong ibig kahulugan ng remote at saka immediate context? Alam mo ba ano yon? Remote at immediate context. Yung immediate context, yung main point, yung sinasabi ng Biblia, yun ang alam ko, yung immediate context. Pero yung remote, hindi ako masyadong familiar doon. Kaya pala, no? Next question. Okay. Dahil hindi mo alam ang immediate at remote, okay? Hindi mo nga alam, hindi ako magtataka, no, na pumupunta ka ng Objection, moderator. Objection, moderator. Wait lang. Wag yung sabihin hindi ko alam. Wait lang. Sabi ko yung immediate context, tumutukoy yan sa mga main point ng mga talata. Okay. Pero huwag yan sabihin wala akong sinagot. Okay. Wait lang. So, counter objection mo na doon. Yung nag-object siya dahil doon sa walang alam, parang ganon. Pastor Rene? Talagang walang alam, no? Dahil kaming mga hermeneutics, ako hindi lang ako nag-aaral, nagtuturo din ako niyan. Ang sabi ko, talagang mali siya kasi ang immediate context, base kung Lucas 15, doon ka, huwag kang lumipat, immediate yon. Okay, so ganito. Sa iba. Ang tanong ko... Wait lang. Hahatol mo na ako, mga kapatid. So, judgment natin dito, again, parehas lang din to. Any observation sa kabilang panig na alam or hindi alam, sa moderator talagang papayagang mabanggit yan. At pwede namang gumamit ng 10 seconds kung talagang mayroong problem dun sa tanong. So, proceed pa din sa premise, Pastor Rene. Okay, so next question kasi walang ito, no? Ang remote at saka hindi niya naintindihan talaga sa context namin dito na mga... Objection, moderator. Yung sinasabi niya, sumagot ako. Kung iba pagkaunawa niya dun sa immediate context, ganito yung kasi... sinasabi niya immediate... Objection ako, moderator. Yung kasi sinasabi niya immediate context, depende yan sa premises. Bro, ganito. Na sinasabi. Ganito muna, bro. Kasi yun ang sagot ko. Wait lang, bro. Ganito kasi, bro. Every question, isa lang yung objection natin. At same objection naman to kasi tumututol ka nga sa observation ng kabilang panig. However, again, ang judgment natin, parehas pa din yung una. Even nagsisinungaling si Pastor Rene dito or nagsasabi ng totoo na talagang ganun, bro. Sa moderator, pinapayagan talaga yung ganyan. So, Pastor Rene, proceed again sa yung premise ng tanong. Okay. So, kung naniniwala ka na walang maliit at kung naniniwala ka na walang maliit at malaking kasalanan, paano ba ito patatawarin ng Panginoon, ang maliit at malaking kasalanan? Paano niya ito patatawarin? Paano daw? Yan, ito para matuto ka. Yan, sabi ng Biblia, Hebreo 10:17, lahat ng inyong mga kasalanan kailanman ay hindi ko naaalalahanin pa. Nung sumampalataya ang tao kay Kristo, pinatawad yun. Sabi sa ikalawang Korinto 5:17, siya ay naging isa ng bagong nilalang. Ngayon, nung patawarin ka na,
ibig sabihin daw, hindi ka na magkakasala ka pa rin. Pag sinasadya mo na kasalanan, Next question. Hebrews 26:27, itatapon ka sa apoy, Next question. kapatid. Next question. Okay. Okay. Ang sabi dito sa Mateo 18, sabi dito na ang salitang kalooban ng Ama, no, ay protection 'yan, no? Okay, sa Grego ang salitang mapahamak ay apolitay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, naintindihan mo ba na ang ibig sabihin nito ay hindi pinapayagang may posibilidad na mawawala sila kahit na mag-astray sila? Sagot? Moderator, clarify question niya ako. Sige. Hindi ko nakukuha yung ano niya eh. Pero depende yan sa kabilang panig kung ika-clarify niya. So, anong clarification mo bro? Hindi mo nakuha ang? Yung punto niya, nung ano niya. Kasi magulo yung tanong niya eh. Parang hindi ko masyado makuha yung punto. Okay. Ang sabi dito sa Bro Rene, pa-clarify daw. Ang sabi dito sa Mateo 18:12-14, hindi kalooban ng Ama na may isa na maliliit na ito ang mapapahamak. Ang sabi diyan, hindi mapapahamak, irre-subjunctive yan. Ibig sabihin, walang posibilidad na mapapahamak kahit pa ang tupa ay maliligaw dahil nga hahanapin niya. Now, sa salita diyan, naniniwala ka ba diyan sa sinabi ng Biblia? Oo, naniniwala ako dyan, hindi mapapahamak. Pero, kung ikaw mismo magpapakasama ka, ang kasalanan ang maghihiwalay sa'yo. Time. 7 minutes time. Time. Ang kasalanan ang naghiwalay sa atin. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng ating debate. At dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna kay Junjun Yana. Basahin mo ang Galatians 5:19-21. Shoutout din kay Jose Rainer Tarayo. Anong may ipakita mong prueba na sealed ka ng Holy Spirit? Shoutout din mga kapatid kay Junjun. Mali pa rin, Brad, kasi pag sealed ka na ng Holy Spirit, hindi ka na mawawalay sa Diyos. Shoutout din kay Carlito Rocab at dito din kay G1 Pasiones mga kapatid. Shoutout sa inyo bro. At tuloy tayo. Rebuttal, Brother Rene. Your time start now. Okay, so talaga wala tayong magawa dito kasi nga hindi na niya tapos yung theology niya. Third year lang siya. Tapos talagang sa definition niya sa near at saka immediate context, hindi yon. Ang immediate context kasi, kung ano yung nasa Lucas 15, doon ka lang tumatakbo immediate context. Huwag kang lumipad sa ibang bersikulo kapag ang Lucas 15 ay klaro, explicit na sinabi, sheep, may klaro, explicit yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo kanina, kung sa court ito at sa rules of hermeneutics, wala ka na, Brother Mario. Kasi nga, sa rule of court, sa rule 133, section number 4, kapag implied yon, circumstantial evidence, kailangan mo pang i-explain kung ang sinabi doon talaga bang totoo. Kung ang sinabi ng Lucas 15 ay talagang para sa tupa, dapat i-prove mo doon na makita din na doon sa tupa din yun. Implied ang sayo. Sinabi mo, lahat ng bersikulo na sinabi mo, implied lahat. Ang sinabi mo nasa kaharian, sinabi ko sa Matthew 18, nakita mo doon na ang sheep at saka goat, nasa kaharian yun. Ang dalawa, nag-mix. Silang dalawa nasa kaharian, ang goat at saka sheep. Nung ito'y final judgment, tinapon ang lahat ng mga goat na nasa kaharian. Nasa kaharian nga, mga Israel na hindi tinanggap si Kristo. Hindi lahat Israel, kapatid, ang sinabi mo dyan, I am against that Israel are saved, no? Na all sila. May piniling Israel, yung hindi tumanggap. So andon mga kapatid, makikita natin ang sheep at saka goat, nag-mix sa kaharian ng Diyos. Pagdating ng huling araw, sineperate na. Yun ang sinabi mo, kaharian, tapos nag-implied ka na kung nasa kaharian, sheep na yun. Mali yun, kapatid. Mali yun na nag-implied ka, kaya nga implied, i-prove mo. I-prove mo by inference. Yun ang sa korte, hindi ka mananalo kahit saan.
Implied ang sayo, ang sa akin explicit. May salitang ship, Luke chapter 15. Lahat ng binanggit kong talata may salitang ship at ito'y para sa ship. Ang sinabi mong mga talata, lahat implied. Walang salitang ship, kaya talo ka sa korte. Kasi implied. Isa lang example doon, yung sinabi ko, na kaharian, implied mo na kaagad, ano yun ligtas? Sabi sa Mateo, ang sheep at sa goat nag-meet sa kaharian ng Panginoon. Sa huling araw, doon na sinegregate. Ang goat doon sa karagat-dagatang apoy. Walang isang sheep makita mo doon, hanapan mo ako na may isang sheep na punta sa impyerno doon sa Matthew chapter 18. Yun ang sinabi ko kanina sa iyo. Dapat sinabi ko, dapat kung explicit yung presentation ko, dapat explicit din yung i-present mo. Dahil kung implied ang itapat mo sa explicit passage ko, wala, butata ka, talo ka sa korte, talo ka sa hermeneutics. Dahil sa rule of hermeneutics, mas mabigat ang explicit na may salita, litra por litra, may salitang sheep. Sa'yo wala, implied. In-implied mo na sila ligtas, That is fallacy of equivocation. Fallacy yun. In-equate mo ang kaharian ng mga sheep, no? At saka mga goat, hindi mga kapatid, mga kaibigan, no? Kaya sinabi ko sa iyo dito, napakaklaro na ang sinabi ko mga bersikulo ay explicit passage. Kaya hindi mo mapatumba sa implied passage ang explicit passage. Sana nakuha mo yung lecture ko dito sa Russia. Ang explicit ay hindi yan mapatumba sa implied. Hindi mo yan mapatumba kahit sa korte. Rule 133, section number 4, circumstantial evidence must be provided 3. 3 ang i-provide mo. Wala ka kahit isa na na-provide na ang sinasabi dyan, tupa. Wala. Wala kahit isa. Saang bersikulo, kahit anong bersikulo gagamitin mo ngayon, wala, implied lahat. Talo ka. Dahil 3 sa debate, hindi pwede yan kapatid. O sa rule of court, o sa hermeneutics, hindi mo pwedeng itapat. Kahit na ang remote context, itapat mo sa immediate context, walang power ang remote context. Ang immediate context ay may power kung sabihin, anong ibig sabihin sa... Kung magbasa ka ba ng sulat, Brother Mario, basa ka ng sulat dito, tapos pupunta ka naman sa dang sulat, tapos babasahin mo, tapos ganun ka ba magbasa ng sulat? Ang Bible, sulat sa mga taga-saan, Korinto, sulat sa mga taga-saan. Kung magbasa ka ng sulat, basahin mo dito, tapos pupunta ka doon, tapos basahin mo, ganun ka ba mag-interpret sa sulat? O kaya sa book? Kaya sabi ko mga kapatid, mga kaibigan, mahirap. Little knowledge is dangerous talaga kasi 3rd year lang eh. So sa rule of Greek, sa rule of hermeneutics, sa rule of court, wala talaga itong si Brother Mario. Lahat implied. Wala kahit isa na mabasa niya doon, ship yun. Wala, ako ship lahat. Lahat ng pinisentar ko sa inyo, Luke chapter 15, tingnan nyo Matthew chapter 18, at Ezekiel 34, John 10, 11, 16, isulat nyo yan. Awit, no? 119, 176, 1 Peter chapter 2, 25. Lahat ng iyon, mga kapatid, may salitang ship, implied, address directly to the ship. Kaya nga sabi ko sa iyo dito, kapatid, sabi ni David, naliligaw ako na parang tupa. Ang pagkaligaw ni David, yung pag-rape, yung pagpatay niya kay Uriah at pagsiping niya kay Bathsheba. Anong sabi ni David na wala ba ang kanyang kaligtasan? Sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Hindi the relationship. Restore unto me my relationship of my salvation. Kundi the joy of my salvation. Hindi ang kaligtasan, kundi ang kasiyahan ng kaligtasan. Dahil kung nagkasala ka, naligaw ka, talagang hindi ka masaya na Christian. Kaya sabi ni David dito sa Psalm 119, 176, naligaw ako na parang tupa. Hahanapin mo ako, O Panginoon. Yan ang patunay na ang tunay na tupa ay hindi maliligaw at hindi mawawala dahil sabihin niya sa sarili niya, trust, faith. Hahanapin mo ako, O Panginoon. Basahin mo yan.
directly addressed to the sheep. Literal. Litra por litra. Andun ang salitang sheep. Ang sayo, wala. Kahit isang bersikulo na sinabi mo, walang salitang sheep. In other words, implied. Pwede kitang debatihin kahit sa John chapter 15, pwede kitang debatihin dyan kapatid. Mag-iba tayo ng magdebate tayo sa John chapter 15. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang immediate context dyan. Ang words, ipakita ko sa iyo na mali ang pag-intindi mo. Implied lahat yan kapatid. Implied, 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 implied. Hindi explicit. Ngayon, sa debating ito, ngayon sa gabing ito, napatunayan ko kay Mario na si Mario ay implied preacher, implied debater. In other words, lahat ng sa kanya at wala siyang tatlong prueba na sa circumstantial evidence, dapat tatlo. I-provide mo yan. Ha? Topics, context, words, grammar, tanan, lahat. I-provide mo yan. Kung hindi mo yan mo-provide, ang implied ay hindi makakatalo sa binigay kong explicit passage na may salita na para sa mga tupa talaga. Ngayon itong sa Mario, ngayong gabi napatunayan natin na implied lahat ang kanyang mga verses. Implied sa kanya lang yon. Ngayon ito galing sa Diyos itong salita dahil nagbitiw siya. Nagbitiw siya na para ito sa mga tupa. Ang mga tupa, sinabi ko na sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, ang mga Greek words lahat, itong tupang ito, hindi lang sinadya, nananatili pa siya. Sabi doon sabi doon sa interpretation, mga kapatid at mga kaibigan, sa Lucas 15, napakaklaro, the word strayed or lost ay hindi lang nawala, kundi nananatili pa sa kalagayan ng pagkaligaw. Anong sinabi ni Kristo? Hahanapin kita, hindi kita tatantanan hanggat hindi kita makikita. Yan ang promise ng mabuti at makapangyarihang Panginoon namin. Hindi tulad sa iyo, hindi mabuti ang iyong tagapagligtas. Dahil alam ko, implied lahat ang sinabi mo. Bigyan mo ako ng isang talata na sinabi mo kanina na implied para sa sheep yan. Maniniwala ako sa iyo. Kung hindi mo maibigay, ibigay mo ang tatlo na proof, circumstantial evidence according to the rule of Rule 133, Section Chapter 4 in a court of law and even in hermeneutics. Patunayan mo para mapantay yung implied mo sa explicit na passage na binigay ko. Lahat ngayon nanonood, nagbabasa ng Bible. Sino ang nagsasabi ng explicit at sino ang nagsasabi ng implied? Ngayong gabi na patunayan ko, explicit ang sa akin na evidence. Ang sa kanya implied evidence, walang korte na magsasabi nanalo ka, Mario. Nanalo ka dahil implied ang mga passages mo. Wala. Ako, klarong-klaro. Ngayon, kung tanungin mo ako kung klaro ba yan, explicit ba, may sheep ba dyan, sasagutin kita ng diretso. Ikaw mismo ang magbasa, kapatid at kaibigan. Now ngayon, ang daming verses na sinabi mo kanina. Ngayon sabi mo, maliit o malaki, patatawarin ng Diyos. Ngayon kung magkasala ako ng malaki, mulis yan ng bata. Ikaw nagkasala ka ng pornography. Tumitingin ka sa YouTube, kahit saan dyan sa video. Sa harapan ng Panginoon, malaki ang sa akin, sa iyo maliit. Mario, maliit sa iyo, malaki sa akin. Nagmulistya ako ng bata. Ikaw, araw-araw nanonood ka ng pornography. Halimbawa lang yan. Sa harapan ng Diyos, sino ngayon ang mas masama sa atin? Ha? Maliit o malaki? Ngayon, kapag nag-confess ako, nag-repent ako, tapos ikaw wala. Sino ngayon? Ang tupa. Kasi sabi ni David, Panginoon, hahanapin mo ako. Yun ang puso ng tupa. Paniniwala, Lord, hanapin mo ako. Paniniwala yun, kapatid at kaibigan. Kaya ka na umalis sa totoong Kristo, ang mabuting pastol na Kristo. Ang pastol mo ngayon hindi mabuti. Kasi nga mawawala ka, hindi kanya hahanapin. Ilang beses magpapatawad ang Panginoon? Sabi niya, may nagtanong na disciple, ilang beses? 70 times 7. Alam mo ba? Magkasala kang 7. Ngayon, nagsinungaling. How many times? Sabi niyang, Diyos, patawarin mo yan. Kung patawarin natin ang ating kapatid, siya hindi magpatawad sa atin? Sa tupa. Anong klaseng Diyos meron ka? Anong klaseng pastol meron ka, Mario?
umalis ka sa totoong mabuting Time. pastol. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Mario, your time start na. Bro Mario, nakamute. Okay, rinig Yan. na ako, bro Rasa. Dinig bro, proceed bro. Ayan. Sabi mo, yung mga anak ng kaharian na tinapon, mga goat, sabi mo yan, narinig ka ng maraming tao, wag kang magsisinungaling. Sabi mo, yung mga anak ng kaharian na tinapon, mga goat, yan. Sabi sa Mateo 13:38, ganito ang sabi. At ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. Sabi ng Biblia, ang wait lang, mabuting binhi ay mga anak ng kaharian. Wait lang bro Mario. Nagsisinungaling ka ba sa harap ng maraming mga tao? Wait lang bro Mario ha. Objection muna. Mapapahiya ka ngayon. Wait lang bro. Bro Rene, objection. Okay. Objection yan, fallacy yan, kasi Matthew 18 yung sinabi ko, immediate Objection din ako. immediate wait lang. context. Objection din ako. Wait lang bro Mario, wait lang. Gusto ko lang maintindihan muna kay objection ni Pastor Rene. Paulit nga bro. Ang objection ko, lumipad siya sa ibang Matthew. Ang sabi ko sa Matthew 18, klaro dyan, dyan ka magbase sa immediate context. Fallacy yan sa equivocation kasi nga hindi Objection din ako. Okay. So, Yan. Objection, nag-object ka doon moderator. sa Mateo 18. Wala siyang karapatang sabihin policy. Yung tanong ko, unang-una, rebuttal to kahit anong tanong. At sabi niya pa kanina, siya may sabi niyan yung mga goat, tinapon yung mga anak ng kaharian. Ang linaw, narinig siya ng maraming tao, huwag kang sinungaling. Okay, so ganito. Mapapahiya ka ngayon. Okay, so judgment Sumagot natin ka. mga kapatid. Ganito. So again mga kapatid, sa moderator kasi, hindi ako judge dito either that is true or not. Ang tinitake ko lang naman is yung question. Now, meron tayong 10 seconds na pagpapaliwanag. Doon mo sabihin kung ano yung problem doon sa tanong. Clarify question ako, moderator. Okay, 10 Bro, seconds. 10 Rene, seconds. gagamitin mo. Okay, 10 seconds ako. Clarify Okay. question. So ganito Okay. muna. Wait lang bro Mario. Ganito muna. Yung question mo kasi hindi pa yun buo bro. Gusto ko lang buuin mo muna tapos 10 seconds natin kay Brother Rene. Okay, Proceed, bro. sige. 10 Yan, seconds. sabi mo yung mga anak ng kaharian, sabi mo yan, narinig ka ng maraming tao, wag kang sinungaling. Sabi mo yung mga anak ng kaharian, goat, kaya tinapon. Sabi naman ng Mateo 13:38, at ang mabubuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. Yung mabubuting binhi daw, mga anak ng kaharian. Sabi mo mga goat yun. Sabi ng Biblia, mabubuting binhi yun, yung mga anak ng kaharian. Hindi yung goat. Anong ko sa'yo? Nagsisinungaling ka ba sa harap ng maraming tao ngayon? Oo o hindi? Categorical. Hindi ako nagsisinungaling kasi ang Matthew chapter 18, yung goat na yon, ang sinabi ko mga anak din ng kaharian yon, Israel din yon. Wait lang. Sumasagot pa. Wag mo na. Proceed lang. Yung sinabi ko, yung sinabi mo, mga mababait yon, di ba? Yung dito sa Matthew 18, napakaklaro. Ang basahin mo ang context nga, immediate context. Next question. Policy yun. Okay. Tanong, ibig sabihin pala, etong mabubuting binhi ng mga anak ng kaharian, itinapon to sa labas sabi sa Mateo 8 ng 12. Tama ba ito na itinapon sila? Yung mga anak ng kaharian, tama ba ito o mali? Anong talata ginamit mo? Pakiulit nga. Clarification. Anong talata da? Mateo 8:12. Tama ba ito na 8:12. tinapon yung mga anak ng kaharian? Tama ba ito o mali? Categorical. Objection. Okay, so objection Kung muna. objection ka naman Wait lang. Kakainis. Wait lang bro Mario. Oh, Objection. aming objection Wait lang bro, wait lang ha. So pwede naman mag-object every question. Bro Rene, proceed bro. Ang Matthew, explicit yan para sa sheep at goat. Hindi makasagot Oh, hindi. Wait lang. Nagsaside comment itong si Mario di. Bro, Mario. ganito bro Mario. Objection naman to, may counter objection. Gusto ko lang maintindihan again bro Rene, yung objection mo bro. Kasi nga explicit ang passage ko, no? Sheep and goat andyan. Basahan mo ako diyan sa Matthew na sinabi mo, sheep and goat, basahan mo ako Okay. para may tapat mo yung explicit sa implied mo. Implied yan eh. Okay. Okay, Bro Mario, counter tanong. objection meron ba? Yan, wala siyang karapatang sabihin na mali ang mga tanong ko. Dahil unang-una, kontra nga ako sa kanya. Siya ang mali. At Okay. huwag mo akong paparatangan na implied ako, hindi ka Diyos. Tao ka Okay, lang, okay. kapatid. Sumpahin ng taong tumitiwala sa tao. Wala akong Okay. tiwala sa mga So tuong ganito yung ang baptist. judgment natin mga kapatid ha. Doon sa tanong ni Mario patungkol doon sa verse, tinatanggap ko yun as a valid question naman. Again, you can use your 10 seconds, Brother Rene ha.
Bro Mario, Ay. paulit nga yung tanong mo muna bro, tapos tingnan natin kung paano i-take ito. Okay. Magbabago na akong tanong, bro Rafa. Okay. Ito tanong ko change sa'yo, question. bago. Proceed. Oh. Time resume. Ito tanong ko sa'yo bago. Pag ang isang tupa ba, sabi mo makakagawa pa rin ng kasalanan. Sabi mo, wag kang magsisinungaling. Kaya pa rin makagawa ng kasalanan ng tupa. Ngayon, tanong ko sa'yo, pag gumawa ba siya, inasawa niya yung nanay niya, ligtas pa rin ba yung tupa? Pag nakagawa ng kasalanan dahil sa sarili niyang free will, ligtas pa rin? Oo, hindi, categorical. Oo yan, kaya dahil Yes. sinabi ko sa iyo kanina, Okay. wag mo na. Proceed na. Sa akin pa to, dahil nga sa katapatan at kapangyarihan ng mabuting pastol, hahanapin niya ito. At sabi ni David, ang tunay na pastol ay, Panginoon, hanapin mo ako. Next question. Wait lang, wala pa. Okay, sabi mo, ligtas pa rin kahit asawahin yung nanay. Tanong ko sa'yo, pag yun ba ng rape yung tupa dahil sa sarili niyang free will, ni-rape niya yung kapatid niya, ligtas pa rin ba siya? Oo, hindi. Kasi sabi niya, ligtas yun ng asawa ng nanay eh. Ligtas pa ba? Oo, hindi. 10 seconds sa Proceed. 10 seconds sa sagot. circular reasoning yan. Balik-balik yan. Saka hindi yun ang stand namin talaga. Sabi ni David, na kung nakuha mong aking Next question. presentation, Try mo Okay, yan. tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, kahit nasarahan yung nanay, ligtas pa rin eh. Sabi mo yan, huwag kang magsinungaling, may record to. Tanong ko sa'yo, pag inasawa ba ng isang tutang ligtas na yung kanyang kapatid, ligtas pa rin ba siya? Oo, o hindi, categorical Inasawa yung sagot. kapatid. 10 seconds. Proceed. 10 seconds. Circular reasoning yun eh. Magkatulad din ang sagot niyan dahil Objection din ako. Walang objection Walang bro objection. sa 10 seconds. Oh, Proceed lang. kasi sabi ni David, naligaw ako parang tupa, hanapin mo ako. Yun ang mga tunay na tupa. Dapat trugtungan mo siya. Kung yan ang sasabihin, patatawarin ng Panginoon question. dahil walang maliit at malaki. Okay, sabi mo, parehas ng sagot, circling reason. Ibig sabihin, kahit asawahin din yung kapatid, ligtas pa din, kagaya ng sagot mo kanina. Na kahit asawahin nanay, ligtas pa din. Ito, bago kong tanong. Ngayon, ito, bago kong tanong. Tanong ko ito, bago. Kung sinasadya nating makapatay, kasi nga, one save, always save naman, ligtas pa rin tayo. Ligtas pa rin ba? Oo, hindi. Yung tupa, naligtas. Nakapatay, ligtas pa din, oo, hindi. Objection. Mr. Objection. Moderator. Proceed. Affirmative. Policy of ano yan eh. Objection din ako. Yan. Unahin muna natin. Objection din May ako. counter objection lagi yan naman. Proceed Oo. lang. bro. Ano yan, false dilemma yan kasi dalawa lang ang pagpipilian. Meron pa namang pangatlo. Depende sa pagpatay. Kung pulis na kapatay ng kriminal, hindi siya, Okay. So, meron daw ibang pagpipilian. Counter objection, meron ba? Or magre-rephrase ng tanong? Okay, counter ko. Sabi niya kanina, kinaklaro ko kasi yung mga sagot niya, moderator, kaya ganito ako magtanong. Sabi ko sa kanya kanina, pag ang nanay ba, inasawa, ligtas pa rin. Sabi niya, ligtas pa rin daw. Kahit daw yung ate asawahin, pag ligtas ka pa rin daw, sabi niya. Kaya tinatanong ko sa kanya, kung makapatay ba tayo, ligtas pa rin ba tayo? Inaklaro ko kung talagang ligtas talaga sa kanila eh. So, Ligtas dito, pa rin ba? Oo, hindi na. Categorical. eto mga kapatid, sa objection dito, meron daw ibang option dito, Brother Mario. At Bro Rene, kung pwede mong gamitin yung 10 seconds mo para doon Okay. sa ibang option. Proceed. Okay, gamitin ko ang 10 seconds, no? Kung nakapatay ang pulis dahil adik lumaban, kung pumasok yung magnanakaw, napatay ko, okay lang yun, sabi ng Bible. Next question. Okay, kung sinasadya mo na ikaw talaga papatay, sinasadya mo na, kasi sabi mo, ligtas pa rin eh, kahit gumawa ng kasalanan eh. Sinadya mo na, ligtas ka pa rin ba? Oo, hindi na. 10 seconds. 10 seconds. Kung ako ang pulis, lumaban ka, sasadyain ko talagang patayin ka. Kung ikaw magnanakaw, pumasok ka sa bahay ko, sasadyain ko talagang papatayin ka. Okay lang yun, sabi ng Bible. Next question. Tanong, ligtas ka pa rin? Kahit makapatay ka, ligtas pa rin? Oo, hindi. Ligtas. Si David nga ilang napatay. Ligtas. Dahil nga, wag mo nang mag-side. Bro, sumasagot Okay. ka bro. Nadidistract siya bro sa tawa mo. Proceed lang. Off mo na ang Brother Rasha. Off mo na yung time natin. Okay, proceed bro. Kapag ganitong klaseng debater, bro Rasha, bastos ito eh. Wag ganyan bro, tanong yan.
Nag-ano Objection yan, ako. Oh, wait lang bro. nagsa-side Wait lang bro. comment, huwag kang magbastos na nagsalita pa ako, magsalita ka din. Ayan. So, ganito mga kapatid. Bro Mario, again bro, nadidistract yung ating sumasagot bro dun sa tawa mo. So, kung pwede ka namang tumawa, huwag ka lang mag-open cam. So, ayaw mag-open mic. So, ganito, Pastor Rene, proceed ka pa rin sa sagot mo. Okay, 10 seconds. Si David nga, ilang ang napatay niya. Pero sabi niya, ligtas pa rin siya. Restore unto me the joy of my salvation. Depende sa pagpatay. Sinadya talagang pagpatay. Oh. Next question. Okay. Tanong ko sa'yo, ang kasalanan ba pwedeng maghiwalay sa tao? Oo o hindi? Categorical. Sabi ng Bible yan. Pero, okay, 10 seconds, Proceed. 20 seconds. Pero kapag nag-repent ka, nag-confess ka, sabi ng Bible, patatawarin ka kung totoo kang tupa. Napakaklaro ang presentation ko kanina. Next question. Ayun, okay. Time na, seconds na lang. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross. Dako tayo sa rebuttal ng negative. Proceed, Brother Mario. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Nakita nyo no, yung aral ng Calvinist pala, kahit mang-rape sila pumatay, ligtas pa rin daw. Ginamit pa si David. Tapos tinanong ko, kung asawain mo nanay mo, ligtas ka pa rin ba? Sabi niya, oo. Huwag kang magsisinungaling, narinig ka ng mga tao. Tinanong ko siya yung pangalawa, sabi ko, kung asawain mo yung kapatid mo na babae, ligtas ka pa rin ba? Sabi niya, oo, ligtas pa rin daw. Grabe kasamaan nyo. Kahit asawain ng kapatid, ligtas pa rin. Kahit asawain ng nanay, ngayon mapapahiya ka ngayon sa mundo. Unang-una, sinasabihan mo, implied ako, wala kang karapatan, lalo na hindi ka Diyos. Biruin mo kasamaan mo palang pastor ka. Alam niyo mga kapatid, no? Malaking kasamaan gagawin nito sa lupa pag ito papakinggan natin. Kasi nga, sa kanila kahit mang-rape at pumatay, ligtas pa rin. Tapos pa-delay-delay pa kayo nung una. Ngayon, ganito mga kapatid, no? Pasok tayo sa mga talata. Ngayon, sabi sa Hebreo 10 ng 26 ng 27, sapagkat kung sinasadya natin ang ating mga pagkakasala, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy ang lalabon sa mga kaaway. Yan kapatid, no? Lalamunin kayo ng kabangisan ng apoy. Kasi ang ginagawa nyo, ligtas pa rin sa inyo kahit mang-rape pumatay. Alam nyo, malaking kasama ang gagawin nyo sa mundo. Alam nyo, sabi ng Biblia, no? Sa Hebreo 10 ng 38, ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Datapot kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pag umuurong pa lang isang mananampalataya, hindi kalulugdan ng Diyos. Sa kanila, kahit mang-rape pumatay, kahit umuurong ka na, tuwan-tuwa pa ang Diyos sa'yo. Sa Biblia, hindi ka nakalulugdan ng Diyos pag umuurong ka. Ito palang mga to, ligtas pa rin. Yan ba sinasabi mong implied ako dahil di ako nakapagtapos ng baptist? Umalis ako sa baptist dahil puro kasinungalingan ang turo ng baptist. Sasabihin mo, theology. Yung mga turo sa inyo, pambata at pandemonyo. Sabi ng Biblia sa Jeremias 17 ng 10, sumpain ng taong tumitiwala sa tao. Bakit ako magtitiwala sa mga turo ng baptist? Turo yan ng mga tao. Unang-una, hindi naman kayo tatag ng Diyos Tatag kayo ng demonyo. Bakit? Anong katunayan? Na kayo'y tatag ng mga demonyo. Kasi kayo lumipat sa mga aral ng demonyo. Ito sabi, unang Timoteo ng 4 ng 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang mga iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yan. Darating pala ang panahon, sabi ng Biblia, na hayag na sinasabi ng mga espiritu sa huling panahon, magsisitalikod sa pananampalataya ang iba at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Yan mga kapatid, no? Sino yung mga aral ng demonyo sa ating panahon? Yung nagtuturo na kahit mang-rape ka, asawain mo nanay mo, pumatay ka, ligtas pa rin. Yan yung mga aral ng demonyo. Malinaw yan mga kapatid. Kaya pala nung panahon ni Eva, saka ni Adan, sabi sa kanya nung serpent, hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. Walang pagsalang mamamatay ka. Magiging parang Diyos ka pa nga Yan yan ang sabi. Sa kanila yan osas yan One save, always save. Si Satanas nagtatago sa
doktrina ng OSAS. Kahit pumatay ka, ligtas ka pa rin. Asawahin mo nanay mo, asawahin mo kapatid mo. Tignan mo mga sinagot niya, mga kapatid. Yan ba ang paniniwalaan nyo? Kayo pala ang isa sa napakasamang reliyon sa ating panahon. Alam nyo kapatid, no? Ganito ang sabi sa ikalawang Korinto ng 13 ng 5. Sabi diyan, siyasatin nga ninyo ang inyong sarili sa pananampalataya. Subukin nga ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y mga itinakwil na. Yan mga kapatid, no? Mga itinatakwil na kayo ng Panginoon. Bakit? Ligtas pa rin kayo eh. Ginamit mo pa si David, nakapatay, ligtas pa rin. Pero pag gagamitin ng Old Testament, sasabihin nyo, hindi yan kasali, old na yan, nakanyo na tayo. Alam mo kapatid, no? Walang tinurong ganyan ng mga apostol. Na kahit pumatay, ligtas pa rin. Kahit mag-asawa ng kapatid mong babae, ligtas ka pa rin. Kahit asawahin mo nanay mo, ligtas ka pa rin. Meron ka bang mababasa sa Biblia niyan? Sige nga, basahan mo rin ako. Sasabihin mo, implied ako. Napakasama mo, para kang Diyos. Hindi ka Diyos, kapatid. Hindi na ako magtataka. Dahil sabi sa Mateo ng 13:13, kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Bakit? Sabi sa Mateo ng 13 ng 19, ang hindi nakakaunawa ay pinaroroonan ng masama. Kayo yun. Kaya pala hindi kayo makaunawa, merong masamang pumaparoon sa inyo. Anong katunayan? Sino ang masamang bumubulag sa inyo? Ikalawang Korinto ng 4:4, ang lahat ng sa kanya hindi nagsisampalataya ay binulag na ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutan ito. Kayo yun, mga binulag kayo. Bakit? Dahil mang-rape kayo, pumatay, ligtas pa rin eh. Biruin nyo, ilalive mo pa sa maraming tao, papanoorin to ng maraming mga tao. Ligtas pa rin kahit asawahin nanay. Pati ate, aasawahin, ligtas pa rin. Grabe, gagawin nyo sa mundo. Sisirain nyo ang mundo, kayong mga Calvinist. Grabe, kayong Baptist pala. Baptist ka pala, no? Kala ko Calvinist ka, sorry sa Calvinist. Itong mga Baptist, mga kapatid, ligtas pa rin kahit asawahin nanay, pati ate. Yan kapatid, no? Mapapanood ko ngayon ng maraming tao. Sasabihin mo, implied ako. Mapapahiya ka ngayon. Ito sabi ng Biblia sa James 5 ng 20. Sabi diyan, ay alamin nito, na ang sino mang nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan, mula sa kamalian ng lakad niya, ay magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan. Sabi ng Biblia, kailangan pabalikin loob mo ang isang taong makasalanan para iligtas mo kaluluwa niya. Ang nakapagtataka sa kanila kahit hindi mo pabalikin loob, ligtas pa rin kahit magpakasama. Kontra ka sa James ng 5 ng... Kasi sabi sa James ng 5:20, lanan. Ibig sabihin, dating nasa Diyos, pinababalik loob. Ililigtas mo kaluluwa niya sa kamatayan. Sa inyo pala, kahit nagpapakasama na yung tupa, kademonyo na pinagagawa sa loob ng kawan, ligtas pa rin sa inyo kahit inaasawa na yung nanay. Para palang mga aso yan, hindi tupa. Kaya ako natatawa sa iyo kasi inihahayag ko yung kademonyoan mo. Kaya inuulit-ulit ko yung mga tanong. Huwag mo naman sasabihin, strawman na naman yan, puro objection ka. Kasi kanina pa sa laban natin, ang dami mong objection Nagtataka ako, hindi ka makasagot ng direkta, puro objection ka Alam nyo kapatid, no? Malaki kasama ang gagawin mo sa mundo. Maraming mga tao mahihiwalay sa Diyos at magpapakasama dahil sa relihiyon yung mga Baptist. Ayan, ganito no? Sabi sa ikalawang Korinto ng 6:1, at yamang kalakip niyang gumagawa, ay ipinamamanik din naman namin sa inyo na huwag yung tanggapin ng walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Sabi ng Biblia, no? Pwede palang tanggapin ng walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Sa kanila, ligtas pa rin kahit tanggapin mo ng walang kabuluhan, kahit magpakasama ka. Sabi niya nga kaganina, kahit rapin daw yung nanay, asawain, pati ate, kahit papatay nga daw siya Kung sakaling pulis daw siya, papatay siya. Pag lumaban talaga, hindi ka pastor, kapatid, kawawa miyembro mo. Papatay ka? Ikaw may sabi niyan Sabi mo, pag lumaban, papatayin mo talaga Ikaw may sabi niya, narinig ka ng maraming tao, sabi mo, ligtas pa din, ligtas ka pa din. Biruin mo mga pinagsasasabi mo rito, nagkakalat ka na kapatid, nakakaiya ka na ngayon sa laban natin. Nasaan na yung mga followers mo ngayon? Suporta pa sa'yo? Na ikaw, papatay ka, sabi mo, kung sakaling pulis ka, lumaban, papatayin mo talaga, ligtas ka pa din. Grabe, maraming lolokohin kang mga membro mo, kawawa mga membro mo, kapatid. Alam mo, sabi ng Roma ng 11 ng 22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan ng Diyos ay sa nangahuhulog. Yan, mabagsik ang Diyos sa mga nangahuhulog. Pero sabi ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mananatili ka sa kanyang kabutihan.
kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Yan, no? Kung puro kasamaan na pinaggagawa mo, yung bunga mo, puro kasamaan na, puputulin ka. Yan, kapatid, no? Yung kaligtasan nawawala. Tanong, nagiba ko ba? Gibang-giba. Anong katunayan na ang Diyos pumuputol at mahalaga ang gawa? Hebreo 6:8. Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Yan, pag namumunga na ng tinik, inaasawa na nanay, inaasawa pa ate, pulis na pumapatay, sabi diyan, ang kanyang kahihinatnan ay sunugin. Kontrang-kontra ka sa Biblia, kapatid. Napakasama ng ginagawa niyong mga baptist kayo, tapos sasabihin niyo, third year college lang inabot ko. Buti nga, hindi na ako nag-fourth year Kaya yung pag-aaral mo, sayang Kawawa kaluluwa ng mga membro mo. Marami kang dadalhin sa impyerno. Yan ang linaw ng mga talata sabi diyan Mateo 8:12. Sabi mo yung mga goat, anak ng kaharian yon. Sabi naman sa Mateo 8:12, datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga... Proceed tayo, bros. 7 minutes. Okay. Meron ka bang kasamang pulis at sundalo sa inyong grupo? Ha? Meron ba Meron ka bang kasama sa MCGI na sundalo at pulis? Meron ba? Oo, wala. Hindi pa ako MCGI. MCGI believers lang ako, dala ko aral ng MCGI. Hindi ko alam kasi di pa ako nakapagpa-doktrina doon. Plano ko pa lang papasok. Hindi doon niya Wala. Okay, wala kang church na pinasukan ngayon. Wala pa kasi unang-una malayo kami sa church dahil nga bukid kami nakatira. Ang layo kaya hindi pa ako makapagpa-doktrina. Plano ko pag-uwi sa Maynila. Pero kausap ko na mga MCGI at tinatanggap nila ako bilang kapatid. Next question. Okay. Nakikinig ngayon ang lahat ng sandatahan, kapulisan, ako chaplain ako sa pulis. Tapos mga sundalo. Okay? Tanong ko sa iyo, kung ang tupa o Christian o ligtas na pulis nakapatay ng adik dahil lumaban, mali ba yun sa Biblia? Oo o hindi? Kung sa Biblia, mali yun. Kasi Mali. sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Galatians 5:19. Pag pumapatay ka, wala kang bahagi sa kaharian ng langit. Kaya nga sabi sa unang uwan ng tres ng Diyos, kahit magsalita ka nga lang ng masama laban sa kapatid mo, pumapatay ka na Ayaw ni Kristong pumatay. Pero dahil sa batas ng lipunan, nagagawa yun ng tao. Diyos na hatol doon, hindi ikaw Next kung ligtas question. sila o hindi. Okay. Nag-uutos ba ang Diyos na patayin ang mag-idolatry, mag-breaking of the Sabbath, mag-adultery, mag-blasphemy, mag-child sacrifice, mag-witchcraft, no? At ito mga false prophecy, nag-utos ba ang Diyos na patayin sila? Oo o hindi? Yes, nung Yes. una yan sa Old Testament. Yes, nung una yan sa Old Testament. Pero sa ating panahon, sabi sa Galatia ng 5:19 hanggang pataas, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mamamatay tao. Utos, wag kang papatay na sa ating panahon. Kautusan niya ni Kristo. Kaya nga kayo, nagtataka ako, ligtas pa rin kahit pumatay kayo Tama yung sabi ng Mateo 13:13. Kahit umunawa question. kayo ng umunawa, di kayo makakaunawa. Next question na. Ang sabi ng Roma 13, naunawaan mo ba diyan na mag-obey tayo sa government? Kapag hindi tayo nag-obey, merong sword, merong sandata na gagamitin para lilipunin ang mga masama. Naniniwala ka ba at naintindihan mo ba ang Romans chapter 13? Oo o hindi? Yes, mag-o-obey Yes. ka. Pero hindi ibig sabihin nun, papatay ka na at susunod ka kahit pumatay ka na. Dahil utos ng gobyerno, mali yun. Ayaw ni Kristo ng pagpatay. Hindi katulad nyo, ligtas pa rin kahit pumatay mang rape. Ligtas pa rin kahit asawain nanay. Mali yun, kapatid. Walang bahagi sa kaharian ng langit Next yan. question. Revelation 21:8. Ano ang ibig sabihin diyan sa 5? Basahin mo. Ikaw lang bumasa. Objection ako, moderator. Okay. Objection, negative. Ano yan? Inuutusan niya akong bumasa. Wala siyang karapatang mag-utos. Ang Okay. trabaho niya, tumanong. Kung gusto niya, Ah. basahin niya, tapos sasagot ako, tumanong Okay, siya. bro Rene, meron ka bang counter-objection dyan? Or proceed na? Hindi, babasahin ko. Okay, proceed bro. After this, bigyan mo ng explanation Romans 13. Sinasalabas siya dapat makita. Sabi dito, wherefore you must needs be in subjection not only because of the wrath but also for conscience sake.
Ano sabi dito mga kapatid at mga kaibigan? Wait lang ha. Wait lang. Sabi dito, verse 4, for he is the minister of God to thee for good, but if you do evil, be afraid, for he beareth not a sword in vain, for he is a minister of God, to execute wrath upon him that doeth evil. Ang sabi, ang Greek scholar sabi dito, talaga gagamitin ang sword, no, to kill. Now, ngayon, naintindihan mo ba yan? Oo, hindi. Naintindihan ko, kaya nga sabi dyan, no? Yan, no? Dapat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka. Kaya nga kayo, kahit nga asawain nanay, ginagawa mo na yan, matakot kayo. Kung asawain mo nanay mo, pati ate mo, ligtas pa rin. Sabi nga rito, matakot ka kung gumagawa ka ng masama eh. Kaya yan talatang binasa mo, kinakain ka niyan. Roma 13:4. Pinutol mo, ipagpatuloy mo, for he beareth not a sword in vain. Oh, yung sandata dyan, for he is the minister to execute wrath upon him who doeth evil. Anong ibig sabihin yan? Ipagpatuloy mo, pinuputol mo eh. Okay, pagpapatuloy ko, sabi diyan, sapagkat siya'y ministro ng Diyos at tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga sabi diyan eh, tagapaghiganti sa mga gumagawa ng masama. Kayo nga kahit asawain nanay, ligtas pa rin eh. Kaya sabi diyan, tagapaghiganti ang Diyos sa mga gumagawa ng masama. Maghihiganti sa inyo Diyos, kaya kinakain kanyang talata na yan, sabi diyan. Roma 13:4. So sabi mo, ang pulis na nagkasala kapag nakapatay ng adik na lumalaban. So hindi na sila mapupunta sa langit. Nakikinig sila ngayon. Oo o hindi? Pag nasa labas ng iglesia, unang Korinto 15:13, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Iba kayo doon kasi kayo nasa loob kayo ng iglesia, tapos pumapatay ka pa. Kaya wag mo itutulad yung mga pulis na nasa labas na wala sa iglesia. Kayo, hindi kayo ligtas. Dahil nga pumapatay kayo, nang re-rape pa kayo, ligtas pa rin kayo eh. Kasamaan yan, sabi sa binasa mo, Roma 13:4, oh. Sa mga gumagawa ng masama, galit ng Diyos ang hihigante. So ito, next question. So naniniwala ka na walang pulis at army, military, NBI na mga nasa iglesia? Oo o hindi? Meron sa mga iglesia. Pero sabi ng Biblia, ang Diyos ang hahatol. Ang hirap kasi sa'yo, ikaw ang humahatol, ligtas pa rin kahit mang-rape pumatay. Sabi ng Biblia, Diyos ang hahatol eh. Kaya ikaw, mali ka dyan, para ka palang Diyos, hinahatulan mo, ligtas pa rin kahit naasawain nanay. Sabi ng Biblia, sa Roma 13:4 na binasa mo, galit ang gagawin sa'yo ng Diyos. Uli. Okay. Ang teaching ng OSAS ay ganito, ang tupa ay magkasala, ang tupa ay mag-confess, ang tupa ay dinidisiplina, ang tupa ay pinapatawad. Bakit mo pinuputol at doon ka lang nag-focus sa kasalanan at wala sa confess, wala sa disiplina, wala sa pinapatawad? Doon mo lang pinuputol. Okay, sasagot ako. Tama yan, pinapatawad. Pero kung sinasadya mo na kasalanan, pinatawad ka na, nilinis ka na, wala nang hain natitira pa para sa kasalanan. Hindi na pwedeng ihandog si Kristo. Sabi ng Biblia, isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa kaaway. Kayo yun. Kasi nga kahit asawain nanay, ligtas pa rin eh. Kayo yan. Kung nagsinungaling ka sa ilang beses sa isang araw, alam mo yan, no? Nagsinungaling pabalik-balik yun. Objection, moderator. Hindi, wala pa muna. Parang sa tanong niya kasi, para kasing pinaparatangan niya ako na kung nagsinungaling daw ako. Para talaga siyang Diyos eh. Parang alam niya yung mga ginagawa ko o nahuhulaan niya. Okay. Ayoko ng halimbawa. Gusto ko, totoo kapatid. Bible pinag-uusapan dito. Walang halimbawa dito. Okay na. Totoo itong pinag-uusapan natin. Nag-object ka Huwag mong dahil maglaro. doon sa tanong, no? Bro Rene, auto objection. Okay. So, halimbawa, sabi ko, kung tayo magkasala ng pagsisinungaling araw-araw, ilang beses ka ba magsisinungaling sa isang araw? Ilang beses ka bang patatawarin ng Diyos kung humingi ka ng tawad? Okay. Okay, may dalawang kasalanan sa Biblia. Isang kasalanang sinasadya at isang kasalanang hindi sinasadya. Roma 7:19. Kung nagagawa natin ang ating mga kasalanan, hindi na tayo ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa atin. Ibig sabihin nun, hindi mo yun sinasadya. Pero kung sinasadya mo na, ikaw, asawain mo nanay mo, pati ate mo, ligtas ka pa rin. Time. Malaking 7 kasamaan yan. Hebrews 26:27. Time. Itatapon ka sa apoy. Time na. Kaya sinungaling kayo eh. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. At dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Mario
ng MCGI bilang negatibo mga kapatid patungkol dito sa one ship always ship or one save always save mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay De Mateo. Sabi niya basta siya may mismo nagsasabi na papatay siya. Daming nakikinig dito na makakapagpatunay. Shoutout din kay Eme Alfonso. Agree ako dyan sa MCGI of fake yung OSAS. Ay nako, di ganyan ang OSAS na pinaniniwalaan ko. No way ko tatanggapin pag ganyang view ng OSAS. Ayawan na, fake yun. Shoutout din mga kapatid kay Westlake Tires. Congrats Mario San Diego. Taob ang OSAS ni Rene Medel. Shoutout din dito kay Pastor Elmer Chavez ng Baptist kay De Mateo. Conclusion dito ay ang OSAS ay di aral ni Kristo. Kasama kasi sa pagpatay dahil may kaligtasan pa rin sila na aral, kakaiba naman to. At Rodolfo Caballero, congratulations Pastor Rene. Angels Den, bastos ang kausap di pa natatapos ang sagot, sumasapaw na. Hahaha, pangkanto ang style niya. Shoutout din mga kapatid dito kay Junjun Yana. Nabasa mo ba ang Efeso 2, brother? At okay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa negative final conclusion. Brother Mario, your time start now. 5 minutes. Okay, mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Kasi ako, galit talaga ako sa mga aral ng demonyo. Inihahayag ko lang yung mga aral ng demonyo sa video na ito. Kaya kagaya ng sabi niya kaganina, ligtas pa rin daw kahit asawain nanay, asawain ng kapatid, kahit daw makapatay ang pulis, kung sakaling pulis siya, mapapatay niya, ligtas pa rin daw siya. Hindi ko yan sinabi, kapatid kahit panoorin niyo itong video na to, siya ang may sabi niyan sa mga rebuttal. Yan, okay daw, sabi niyo. O, ibig sabihin, yan ba paniniwalaan yung OSAS, mga kapatid? Kayo ba aanib sa ganyang reliyon? Kahit asawain nanay, ligtas pa din? Kasuklam-suklam sa Panginoon yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, unang 1:3, magalit ka lang sa kapatid mo, pumapatay ka na. Ibig sabihin, hindi ka pa totoong pumapatay, magagalit ka lang, pumapatay ka na. Sabi ng Biblia, yung mga mamamatay tao walang bahagi sa kaharian ng langit. Sa kanila, ligtas pa rin pala kahit pumatay, may bahagi pa rin. Kontra siya sa Biblia. Tapos sasabihin niya pa sa akin kaganina, implied daw ako dahil dun sa immediate na sinasabi niya. Yan ba ipapagmalaki mo yung katuruan ng Baptist? Gusto mo pa akong magtapos dyan para bang ikaw ang matalino? Alam mo, wala akong tiwala sa mga aral ng Baptist Sabi sa Jeremias ng 17:5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Yung mga aral nyo, aral yan ng mga demonyo Gawa-gawa yan Di naman yan aral ng Diyos. Kaya etong mga nakakapakinig ngayon, mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. Gusto ko lang malaman ninyo na hindi kami maliligaw ng mga taga-OSAS. Kung kayo, mga OSAS na hindi naman kayo gagawa ng ganyan, na pumatay, mang-rape, ligtas pa rin, wala kayong ganyan, ibig sabihin, nire-respeto ko kayo. Pero itong kalabang ko, kakaiba to. Sa kanila daw pwede Kaya huwag kayong aanib sa Baptist na to. Kakaibang Baptist to. Kasi ako mga kapatid, dati rin akong Baptist. Kaya alam ko doktrina ng Baptist. Ngayon mga kapatid, sabi ng Biblia, sabi ng Biblia, ganito. Sabi sa Hebreo 12 ng 14-15, sabi diyan, sundin ninyo ang pakikipagpayapaan sa tao at kayo'y magpakabanal. Yan, sabi ng Biblia, sundin ninyo ang pakikipagpayapaan sa tao at kayo'y magpakabanal. Sapagkat kung ang sino mang wala nito, ay hindi niya makikita ang Panginoon. Yan, pag hindi ka pala nagpakabanal at hindi mo sinunod yung pakikipagpayapaan sa tao, hindi mo makikita ang Panginoon. Pero ang nakapagtataka, dito sa kalabang ko, ligtas pa din, makikita niya pa rin ang Panginoon. Ngayon kapatid, sabi sa 15, Hebreo 12:15, sabi diyan, napakaingatan ninyo na baka ang sino man sa inyo ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Yan. At baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Yan, sabi ng Biblia, pakaingatan ninyo. Yan. Sila pala, kahit hindi na mag-ingat, kahit asawain ate, ligtas pa rin. Oy Brad, baka ikaw inasawa mo na ate mo Mali ang aral yung Baptist, wag mong gagawin yan. Wag mo ituturo yan sa mga membro mo. Marami kang dadalhin sa impyerno. Yan kapatid, sabi sa unang Korinto 15:2, sabi diyan, sabi ni Apostol Pablo, at sa pamamagitan naman nito ay ligtas kayo. Yan, kung matyaga niyong iingatan ang aking salita na iniaral sa inyo. Maliban na nga
kung kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sabi ng Biblia, ligtas kayo kung matyaga niyong iingatan ang aking salita na ipinangaral sa inyo. Ano ba ipinangaral ng mga apostol? Asawain ba nanay, ligtas pa rin? Asawain kapatid, ligtas pa rin? Tapos pag pulis ka, lumaban, patayin mo na. Ligtas ka pa rin? Mali yan, hindi ganyan pangangaral ng apostol. Sabi ng Biblia, baka sumampalataya ka ng walang kabuluhan. Yan, ewan ko kung naunawaan na itong pastor na to. Sabi ng Biblia, ikalawang Korinto ng 3 ng 16, ikalawang Pedro ng 3 ng 16, sabi ni Apostol Pedro, sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito. Kaninong sulat? Kay Apostol Pablo. Na dooy may ilang bagay na mahirap maunawaan, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga taong walang tiyaga. Nagaya rin naman ng ginagawa nila sa ibang kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Sabi ni Apostol Pedro, meron palang mga tao na isinisinsay ang katotohanan. Mga taong walang tiyaga. Nagaya rin naman ng ginagawa nila sa ibang kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Yan mga kapatid, no? Tanong, sino yung mga gumagawa ng mga ganyan sa ating panahon? Siyempre, yung mga nagtuturo na kahit asawain ate, nanay, ligtas pa rin. Kahit kung ikaw pala pulis, lumaban, patayin mo na yung pala paniniwala niya. Alam mo, ayaw ni Kristo yan eh. Sabi nga ni Kristo, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, kapatid. Hanggat maaari, magpakababa ka. Kung sinampal ka sa kaliwa, iharap mo kabila. Sa'yo pala, papatay ka eh. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At dito naman tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na one sheep always sheep or one save always save. Pastor Rene ng Reformed Baptist, your time start na. Okay, klaro ang presentation ko kanina at klaro ang aking objective kanina. Na ang aking lahat na presenta ay explicit passage, may salitang sheep at address talaga doon sa sheep. At ang punto ko ay mabuting pastol, katapatan ng pastol, kapangyarihan ng pastol ang kumikilos sa amin. Hindi kami ang kumikilos para sa pastol, para sa Diyos. Ang Diyos ang kumikilos sa amin sa kanyang katapatan at kapangyarihan. At mabuti ang aming pastol dahil hinahanap kami niya kung kami ay naliligaw. Iniligtas niya kami, pinapatawad niya kami, iniingatan niya kami hanggang wakas. Explicit yun sa mga passages na ginamit ko. Ang ginamit niya ay implied. Implied ang ginamit niya lahat. Kahit magdebate kami sa John chapter 15. Yan lang, topic namin. Patutunayan ko sa inyo na hindi tatayo ang lahat ng kanyang bersikulo na ginamit dahil implied. Kung sa korte pa yan, Rule 133, Section number 4, circumstantial evidence must be provided 3 reasons para ka manalo. At hindi mo yan sinabi bawat bersikulo at nabasa mo doon na yon ay tupa, para sa totoong ligtas. Lahat ng binasa mo ay hindi yun ligtas. Yan mga kapatid at mga kaibigan. At huwag kayong umanib kung aanib man kayo sa kay Mario dahil kung lalo na kung pulis ka, military ka, ang gusto niya kayo ang mamatay, hindi ang mga adik. Kasi ang sabi ko, kapag lumaban, anong sa gawin mo? Love lang tayo. Ganon ang mga pulis natin gawin. Kung sasabihin mo yan sa mga sundalo, sa mga pulis natin, dahil ang sabi ko, kapag lalaban, baril na yan ha, baril na. At anong sabihin mo? Love tayo. Ganon ang sabi sa Romans 13, napakaklaro. The sword is not in vain. According to the Greek scholars, ang mga gobyerno ay may authority na gamitin ang sword upang puksain ang mga demonyo. Mga kapatid, mga kaibigan. Halimbawa, kung magpulis pala itong si Mario, delikado. Dahil kung may mag-amok sa plaza na may baril, ang sabihin niya, wag, pag-ibig tayo dito. Yung baril niya, iiwan niya, tatakbo siya. Kapatid, kaibigan, mga sundalo, mga pulis, tandaan nyo itong si Mario. Huwag kayong papasok dyan. Hindi kayo magkaroon ng mabuting serbisyo sa authority, sa community. Ano bang silbi? Sabi sa Romans 13:5, the sword is not in vain.
So kung may nakikinig dito mga sundalo, nakapatay kayo dahil sa serbisyo ninyo at kayo'y mga Kristiyano, huwag kayong aanib dyan dahil para sa Kanya hindi kayo maliligtas. Sinabi ko na ang teaching ng OSAS ay ganito, huwag mong putulin, pinuputol mo hanggang doon ka lang sa kasalanan. Ang turo at teaching ng OSAS, ang tupa ay magkakasala dahil hindi tayo perpekto. Kaya nga ang sabi ni David sa Psalm 119, anong sabi niya? Paulit-ulit kong sasabihin ito. Ang tupa, anong sabi ng tupa? Naligaw ako na parang tupa. Hanapin mo ako, Panginoon. Yan ang dasal ng tunay na tupa, mga kapatid at mga kaibigan. Kung magkasala siya, number 2, ang tinuturo namin, ang tupa ay mag-confess, mag-repent. Yun naman tinanong ko siya kanina, maliit o malaki. Sabi niya, okay, ano yun? Kapag mag-ask ka ng confession, forgiveness, oo, tama. Yun pala malaki man o maliit. Kapag nag-repent ka, nag-confess ka, anong sabi ng Panginoon? Patatawarin ka niya. Tapos pangatlo, ang tupa ay dinidisiplina. Pang-apat, ang tupa ay pinapatawad. Bakit mo pinuputol? Dahil gusto mo, may galit ka siguro sa doktrina na yan na iniwan mo, pero yan ang hope, ang pag-asa ng mga tao na makasalanan. Kahit tayo pabalik-balik yung kasalanan natin na ginagawa, alam natin yan, alam mo yan, pornography, tumitingin ka sa cellphone mo, lahat tayo dito. Kapag hindi ka nag-confess at humihingi ng tawad sa Diyos, mas masahol ka pa kaysa pastor na nagmulistya ng bata na nagrepent at andon na sa bilibid at kanya nang na-experience ang disiplina ng Diyos. Mas masahol ka pa kaysa pastor na yan. Araw-araw ginagawa natin mga kasalanan. Ito ang pag-asa, ang OSAS, pag-asa ng mga taong Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Reformed Baptist and MCGI mga kapatid o dating daan. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito sa magre-review sa ating YouTube. Unahin natin si Brother o Pastor Rene. Pasalamat lang. Okay, salamat sa lahat at least naibigay natin yung klaro explicit passage, no? Wala tayong ibinigay dito na implied. So yun, andun mga kapatid, mga kaibigan, at ako'y nagpapasalamat kay Mario. Mario, kahit nahirapan ka sa ilaw dyan at sa signal mo, salamat pa rin dahil nagpatuloy ka at alam ko na may pag-ibig ka sa salita ng Diyos, hindi ka pa naman nakapasok sa MCGI papunta pa. So salamat sa iyo kapatid na talagang nag-ano ka dyan. At sa debate lang ito kapatid pag magkita tayo sa labas, mag-kapi-kapi tayo, mag-embrace tayo at ipakita natin na tayo ay mga anak ng Panginoon. So salamat sa iyo at Brother Rasya, thank you very much sa moderation, pag-moderate mo dito kapatid. So salamat sa inyo. God bless you all and your family. Okay, at Bro Mario, salamat lang bro. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Pasensya na kayo kung nakikita nyo lagi ako nasa dilim, madalas sa debate ko. Kasi ang lugar ko, Mindanao, yung mga ilaw dito, may hina. Tapos, bukid kasi, kaya sabi ko pag uwi ng Manila, pwede na ako makapwesto sa may magandang posisyon, may ilaw. Salamat nga pala kay Brad Rene. Bro, pag-ibig, ano man laban natin, ano man ang mga nasabi natin dito, ito ay dala ng ating mga pananampalataya. Kapatid, naniniwala rin naman ako sa iyo na may puso ka rin sa Diyos at totoo ang puso mong maglingkod. Ano man ang ating mga pinagsasabi sa bawat isa, ayon sa ating mga napag-aralan, patawarin tayo ng Panginoon, kapatid. Sana loobin ng God na lahat tayo ay patawarin, linisin anumang mga karumihan at dalhin tayo sa totoong aral. Salamat din sa iyo, Bro Rasa, sa napakatibay na moderator na kahit nagkakagulo na, nananatiling kalmado at inaayos ang lahat ng mga bagay at nagpapatawad sa bawat mga magkabilang panig kahit anong kakulitan at gawin. Salamat Bro Rasa, napakahusay mong moderator, kaya gustong-gusto ko sa Rasa. Kasi maayos ang video at maganda ang quality at yung moderator walang pinapanigan, balanse. Salamat sa inyo sa mga nakapanood. Mahal ko kayo sa Panginoon mga kapatid. Sa iyo rin, Brother Rene. Salamat po.
Okay, Russia TV, gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Pastor Rene, mga kapatid, ng Reformed Baptist, at dito din si Pastor Brother Mario ng MCGI, mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as mediators yung pag-usap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. Please follow these two gentlemen dahil si Brother Rene, meron din siyang mga live, mga content sa kanyang profile, mga kapatid. Kung gusto nyo magsuri sa Reform Baptist, mga kapatid, pwede nyo siyang i-follow, pwede kayong magtanong, mag-message kayo, mga kapatid. At syempre si Brother Mario, sabi nga niya ay papasok pa lang siya sa MCGI, so meron din siyang mga post siguro dyan, so pwede nyo din puntahan, mga kapatid, kung gusto nyo magsuri din sa MCGI o ang dating daan. So mga kapatid, you can follow me also, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live, at sa aking YouTube channel, Russia Debates TV, mga kapatid, dahil ang debate na ito ay pupunta din doon. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV, and we're out.